Pero anak ko din yan. We've talked about this already, Lucas. Ano bang hindi mo maintindihan? Bayad ka na, diba? Si Tiwona ay isang 32 taong gulang na dalaga na ubod ng yaman. Sa kabila ng kanyang kagandahan at tagumpay sa negosyo, bigo siya sa pag-ibig. Matapos ang maraming taon ng paghahanap, nagdesisyon siyang magkaroon na lang ng anak sa ibang paraan sa pamamagitan ng sperm donor. Gusto niya ng donor na gwapo, malusog at may magandang lahi para matiyak ang magandang kinabukasan ng kanyang anak. Ngunit ang desisyon na ito ang magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Hindi ka na bumabata, Tiwona. You should get yourself a husband. Wika ni Lara, ang matalik na kaibigan ni Tiwona, habang umiinom ng kape sa veranda ng malaking bahay ni Tiwona. Kumunot ang noon ni Tiwona at agad na tumingin kay Lara. At bakit naman kailangan magmadali? Hindi naman nawawala ang edad ko sa mundo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sagot niya na may bahid ng inis sa boses. Come on, Tiwona. Hindi ka na bata, you're already 32. Baka mamaya magising ka na lang, 40 ka na, at wala ka pa ring asawa. Tugon naman ni Lara, habang tumatawa-tawa. Napabuntong hininga si Tiwona. Ano bang meron sa pagkakaroon ng asawa, Lara? Hindi naman ibig sabihin na kapag may asawa ka, magiging masaya ka na kaagad. Napailing na lamang si Lara. Hindi ko sinasabing guaranteed ang happiness kapag may asawa ka. Pero iba rin yung may kasama ka sa buhay. May katuwang ka. May makakasama ka habang tumatanda ka. Hindi mo ba yun naiisip? Kung katuwang lang ang usapan, may mga kaibigan naman ako. May pamilya ako. Bakit kailangan ko pang maghanap ng asawa? Ani ni Tiwona. Ngumisi si Lara at tumigilid ang ulo. Friends and family, really? Sa tingin mo ba habang buhay silang nandyan? Balang araw, mag-aasawa rin ang mga kaibigan mo. Magkakaroon ng sariling pamilya ang mga kapatid mo. Sinong kasama mo sa dulo? Napahinto si Tiwona. Tumingin siya sa malayo. Sa hardin ng kanyang mansyon. Ang dami-dami ko nang na-achieve sa buhay, Lara. May negosyo ako. May sariling bahay. Mayaman ako. Bakit parang kulang pa rin sa paningin mo? Huwag mo ang itwist ang usapan, Tiwona. Hindi ko sinasabing kulang ka. Ang sinasabi ko, baka naman takot ka lang na magbukas ang puso mo para sa ibang tao. Ani ni Lara na seryoso ang tono. Takot? Ako? Hindi Sagot ni Tiwona, pilit na tumatawa. Talaga ba? Bakit hanggang ngayon na isang seryosong relasyon wala kang nagagawa? Tanong ni Lara habang nag-aangat ng kilay. Busy lang ako sa trabaho. Hindi lahat ng tao kasing luwag ng schedule mo. Sagot pa ni Tiwona. Nagtatakang ibinaling ang usapan. Excuses, wala kang ibang rason kundi trabaho. Pero ang totoo, ikaw mismo nagtatago sa likod ng karir mo. Ayaw mong masaktan ka. Kaya iniiwasan mo lahat ng posibilidad. Sabi ni Lara, diretso at walang preno. Napatahimik si Tiwona. Alam niyang may punto si Lara pero ayaw niyang aminin. Lara, hindi naman lahat ng tao kailangan ng asawa para maging masaya. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Pilit niyang depensa. Masaya ka ngayon kasi abala ka. Pero paano kapag nag-slow down ang buhay? Kapag wala ka ng ibang bagay na ikakabisi? Aaminin mo rin sa sarili mo na kailangan mo ng taong magmamahal sa'yo. Hindi na nakaimik si Tiwona. Lumipas ang ilang segundo bago siya nagsalita. Lara, mahirap pagtiwala.
Ilang beses na ako nasaktan. Ayoko maranasan ulit yan. Nabigla si Lara. Yan naman pala eh. Kaya pala. Pero Tiwona, hindi lahat ng tao mananakit sa'yo. Hindi lahat ng relasyon mauuwi sa sakit. Kung hindi ka magbibigay ng tsansa, paano mo malalaman? Napabuntong hininga pa si Tiwona. Ewan ko, Lara. Ang hirap lang kasi. Parang mas madali pang umorder ng sperm donor kaysa magtiwala ulit. What? Halos mabulunan si Lara. Ano ka mo? Sperm donor? Ha, you're joking, right? Hindi ako nagbibiro. Sagot ni Tiwona. Seryoso. Mas simple. Mas diretso, walang commitment, walang heartbreak. Napailing si Lara. Grabe ka talaga, Tiwona. Akala ko practical lang ang iniisip mo pero ito, ibang level na. Pero sige, susubaybayan ko yung plano mo. Baka nga mas makahanap ka ng tunay na pagmamahal kahit sa hindi inaasahang paraan. Tahimik na umiti si Tiwona. Sa kaloob-looban niya, may parte ng sarili niya nagtataka. Baka nga tama si Lara. Kung ayaw mo ng asawa, ba't di ka nalang mag-ampon? Malokong sabi naman ni Angel habang sinisimsim ang natitirang kape niya. Halos mahulog si Tiwona sa inuupuan niya. Angel, seryoso ka ba? Hindi ko kaya yun, ano? Bakit naman hindi? Ang daming bata dyan na nangangailangan ng magulang. Sagot ni Angel. Kunwari seryoso pero may ngiti sa labi. Angel, hindi naman ako against sa adoption. Pero hindi para sa akin yun. Gusto ko magpalaki ng bata na galing sa akin mismo. Paliwanag ni Tiwona. Halatang siniseryoso ang usapan. Grabe ka rin. Ang dami-dami namang bata na nangangailangan ng pagmamahal at bahay. Pero hindi, gusto mo talaga ng anak na kamukha mo, no? Hirit ni Angel sabay tawa. Hindi naman to tungkol sa kamukha, Angel. Gusto ko lang maramdaman yung pagiging nanay mula sa simula. Yung pagbubuntis. Yung bawat sipa sa tiyan ko. Yung koneksyon namin ng anak ko. Sagot ni Tiwona. Derechahang sagot sa kanyang kaibigan. Biglang natahimik si Angel at saka napasimangot. Fine, so ano ng plano mong balak gawin yan? Kukumbinsihin kita na magka-boyfriend na. Pero ang alam ko, tatanggi ka pa rin. Angel, biglang umiti si Tiwona para may iniisip. Ayoko ng boyfriend, pero may ibang paraan. Kumulat ang noon ni Angel. Hala, ano na naman to? Don't tell me. Sperm donor. Sabat ni Tiwona na tila wala ng kaba. Halos mabulunan si Angel. Ano? Tiwona, seryoso ka ba? Parang fast food lang? Mag-order ka ng sperm? Mas practical yon, Angel. Walang drama, walang commitment. Magiging nanay ako sa paraan na gusto ko. Hindi na napigilan ni Angel ang tumawa ng malakas. Grabe ka talaga, Tiwona. Pero sige, susuportahan kita. Pero isa lang masasabi ko, ha? Mag-iingat ka. Baka ang donor mo, hindi lang sperm ang ibigay. Tigilan mo nga yung kalokohan mo, sabi pa ni Tiwona pero hindi pa rin naiwasang matawa. Tama na nga yung pagkape mo, parang sumusobra na atang caffeine sa utak mo eh. Alam mo Tiwona, biglang sabi ni Angel habang pilit pinipigilan ng tawa. Kung ayaw mo talaga mag-asawa, ako na lang ang haharap sa mag-aanak sa'yo. Tapos, ako na rin magdadala. Pero, ayoko mag-anak, kaya sa'yo na yung bata. Pero sa akin yung donor. Ako na lang kayo maging surrogate mom mo. Napakunot ang noon ni Tiwona. Sabay tawa ng malakas. Angel, tigilan mo nga yan. Ano bang kalokohan na naman yan? Bakit? Pwede naman 'di ba? Patuloy ni Angel kunwari seryoso. Ako magdadala ng bata para sa'yo. Basta magbayad ka lang ng malaki. At syempre, wala akong reklamo. Napailing si Tiwona habang natatawa.
Ay nako Angel, kahit kailan talaga hindi ka nauubusan ng kalokohan. Ngumisi si Angel at biglang nagpahabol. Pero teka, may kondisyon ako. Papayag ako maging surrogate. Basta akin ang ama. Tapos sa'yo na yung bata. Halos malaglag si Tiwona sa inuupuan niya sa lakas ng tawa. Angel, grabe ka talaga. Sabay hampas sa braso ng kaibigan ng malakas. Aray, ano ba? Seryoso ako, no? Biro ni Angel sabay hawak sa braso niyang kunwari nasaktan. Ang gwapo naman siguro na magiging sperm donor mo. Sayang naman kung hindi ko rin masubukan. Hala ka, Angel! Tugon pa ni Tiwona. Tumatawa pa rin. Kung galing ka ng ganyan, baka ipasa ko talaga sa yung trabaho ko. Tapos ikaw nang bahala. Huwag ka nga, Tiwona. Basta ang usapan, akin ang ama, ha? Para hindi naman sayang. Sabay irap ni Angel. Pero sabog din sa tawa. Habang nagtatawanan sila, napailing naman si Tiwona. Alam niyang may halong kalokohan ang lahat ng sinasabi ni Angel. Pero hindi niya maitatanggi na nakakagaan ito ng loob. Ikaw talaga, Angel. Buti na lang nandyan ka para palaging gawing katawa-tawa ang mga seryosong bagay sa buhay ko. Ngumiti si Angel. Ano pang silbi ko kung hindi kita patatawanan sa mga moments na to? Pero seryoso, Tiwona, kung ano man ang plano mo, susuportahan kita. Basta ipangako mo. Huwag ka magpapaloko kung sino man ang sperm donor mo. Huwag ka magpapadala sa gwapo, ha? Pexman, Angel. Sagot pa ni Tiwona. Sabay hampas ulit sa braso ng kaibigan. Napuno ang veranda ng kanilang tawanan. Kahit parehong alam nilang mas mabibigat na desisyon ang naghihintay kay Tiwona sa hinaharap. Natapos ang araw ni Tiwona sa loob ng kanyang maliwag at eleganteng opisina. Ang buong kwarto ay tila sumasailalim sa kanyang tagumpay. Mula sa modernong furniture hanggang sa malalaking bintanang nag-aalok ng tanawin ng lungsod. Sa likod ng kanyang malapad na mesa, si Tiwona ay nagkakape habang kausap si Angel, na kampanteng nakasandal sa sofa. Grabe Tiwona, hindi ka ba nababato dito? Araw-araw ka nakaupo sa trono mo, tapos pinapanood mo lang mga empleyado mo na abala. Biro pa ni Angel, sabay lagok ng juice na kanina pa niyang inubos ang kalahati. Ngumiti naman si Tiwona habang iniikot ang tasa ng kape sa kanyang kamay. Hindi naman lahat ng CEO nagkakandara pa sa trabaho, Angel. That's why I hire the best people. Gusto mo bang sumama sa HR at magtrabaho sa baba? Tukso pa niya. Uy, wag na. Mas enjoy akong nakatambay dito sa opisina mo, no? Libre ang aircon at pagkain. Sagot ni Angel, sabay hagikik. Pero seryoso, Tiwona. Hindi ka ba na may pressure maging boss ng lahat? Parang lahat ng tao umaasa sa'yo. Tumawa si Tiwona ng bahagya. Pressure? Hindi naman. Mas sanay na ako. Ang totoo, mas mahirap ang personal na buhay kaysa trabaho. Sa opisina, kaya kong kontrolin ang lahat. Pero sa labas, ibang usapan na yon. Napataas ang kilay ni Angel. Kaya ka nagpapasperm donor na lang ano? Kasi yun ang kontrolado mo. Biro nito sabay tawa ng malakas. Napailing si Tiwona. Pero hindi napigilan ng ngiti. Angel, seryoso ka ba? Hanggang ngayon, hindi ka pa rin makaget over sa sinabi ko kanina. Of course not. Ang juicy kaya ng topic. Imagine, CEO ng isang malaking kumpanya, nagpapa-order ng sperm donor para lamang maging nanay? Parang plot ng pelikula. Sagot ni Angel. Nagtakip pa ng bibig para pigilan ang tawa niya. Kung pelikula to, siguro, comedy ang genre. Sagot pa ni Tiwona sabay tungo sa assistant niya, nakakapasok lang para iabot ang ilang dokumento. Nang makalabas ang assistant, muling humarap si Angel kay Tiwona, pero seryoso. Tiwona, hindi ka ba natatakot? Paano kung komplikado ang maging nanay mag-isa? Walang katuwang, walang amang bata. Napabuntong hininga si Tiwona, saglit na sumeryoso.
Angel, matagal ko nang pinag-isipan to. Handa na ako. Mas gusto kong gawin to na paraan para ako yung may kontrol. Kesa naman yung maghintay pa ng taong baka hindi naman dumating. Napaisip si Angel at tumango. Okay, fine. Pero promise mo sa akin ha, pipiliin mo yung pinakamabait at pinakagwapong donor para sa bata. Ang ganda-ganda mo kaya dapat match din. Napailing na lamang si Timona pero hindi na napigilan ng tawa. Ako, ikaw talaga Angel. Hindi ko alam kung paano kita napagtiisan bilang kaibigan. Aba, sino pa bang kakapin mo sa kalokohan mo kung hindi ako? Sagot ni Angel sabay kindat. Napuno ng tawanan ng opisina ni Tiwona. Bagamat magaan ang trabaho sa araw na yon, tila mas naging magaan ang araw niya dahil sa kakulitan ng kanyang matalik na kaibigan. Sa kabilang banda, si Lucas ay isang gwapong binata na lumaki sa probinsya. Sanay sa hirap at simplehan ng buhay. Isang mekaniko sa maliit na talyer sa bayan. Nagdodoble siya ng trabaho bilang tagabuhat sa palengke para makatulong sa mga gastusin nila ng kanyang ina. Ngunit, nang magkasakit sa puso ang kanyang ina na si Letty, nagdilim ang kanyang mundo. Ang simpleng pangarap niya ay mapanatili ang kalusugan ng kanyang ina. Ngunit, ang laki ng gasto sa operasyon nito ay labis na lumampas sa kanyang kakayahan. Kahit anong sipag at tiyaga niyang gawin, hindi pa rin sapat ang kinikita niya araw-araw. Sa bawat gabi, hindi siya makatulog sa kakaisip kung paano niyang maisasalba ang nag-iisang taong mahalaga sa kanyang buhay. Sa gitna ng kanyang desperasyon, handa siyang kumapit sa kahit anong oportunidad na magbibigay ng pag-asa para sa kanyang ina. Ngunit ang tanong sa isipan niya, hanggang saan siya dadali ng kanyang pagsisikap at anong sakripisyo ang kailangan niyang gawin para lamang masiguro ang kaligtasan ni Letty. Gwapo si Lucas. May taglay itong malamistisong features na nakuha mula sa kanyang inang Pilipina at amang Aleman. Mapupungay na mata, matangos na ilong at matikas na pangangatawan. Dahilan kung bakit marami ang lihim na humahanga sa kanya sa kanilang bayan. Ngunit sa likod ng kanyang kakisigan ay ang lungkot na matagal niya nang dinadala. Bata pa lamang si Lucas nang mawala ang kanyang ama. Isang German businessman na bumalik sa Germany matapos ang ilang taon ng pagsasama nila ng kanyang ina. Simula noon na wala ang komunikasyon ng kanyang ama sa kanila. Ang tanging kwento na narinig ni Lucas mula sa kanyang ina ay maaaring patay na ang kanyang ama. Lumaki siya sa paniniwalang wala na itong balak bumalik o baka nga'y tuluyan na itong nawala sa mundo. Sa kabila nito, wala na siyang galit o hinanakit. Ang nais lamang niya ay mabuhay ng marangal at maitaguyod ang kanyang ina sa kabila ng kanilang kahirapan. Ang nakaraan kung saan ang alaala ni Lucas kung paano sabihin ng kanyang ina sa kanyang paglisan ng kanyang ama. Pauwi na si Lucas mula sa palengke. Bitbit ang ilang gulay na binili para sa kanilang hapunan. Habang naglalakad, sumagi sa isip niya ang mga alaalang matagal niya nang tinangka, ngunit hindi magawang kalimutang huling pagkakataon na nakita niya ang kanyang ama. Lucas, anak. Wika ng kanyang ina, si Letty, habang abala sa pag-aayos ng maleta sa kanilang sala. Bata pa noon si Lucas, hawak ang laruan niyang kotse. Mama, bakit hindi niya tayo isasama? Ayaw ba niya sa atin? Tanong niya, inosenteng nakatingin sa kanyang ina. Napabuntong hininga si Letty at yumuko upang yakapin ang anak. Hindi yan totoo, anak. Mahal na mahal ka ng papa mo. Kailangan lang niyang bumalik doon para sa trabaho niya. Pero nangako siya, babalik siya kaagad. Promise, Mama? Tanong ni Lucas habang mahigpit na niyayakap ang ina. Oo anak, babalik siya. Sagot ni Letty. Ngunit sa likod ng mga salita niya ay may kaba at pagdududa. Kinabukasan nasa sala si Lucas habang inaayos ng kanyang ama ang huling gamit sa maleta nito. Lumapit siya, dala ang kanyang laruan. Papa, aalis ka na talaga? Tumigil ang ama niya. Si Johan,
at lumuhod sa harapan ni Lucas. Lucas, lalaki ka at magiging matapang ha. Alagaan mo ang mama mo habang wala ako. Babalik ako para sa inyo. Promise. Pangako? Muli niyang tanong, nakakunot ang noo. Ngumiti si Johan at tinapik ang ulo ng anak. Pangako. Hindi niya akalaing iyon na pala ang huling beses na maririnig niya ang boses ng kanyang ama. Makalipas ang ilang buwan, ang pangakong pagbabalik ay naging tahimik na pagkalimot. Nang lumaon, sinabi na lamang ni Letty na maaaring hindi na sila muling makita ni Johan. Mama, patay na ba si Papa? Tanong ni Lucas minsan nung siya'y nagbibinata na. Hindi naman sumagot si Letty agad. Bagkos ay tiningnan niya ang anak ng may lungkot sa mga mata. Hindi ko alam, Lucas. Pero ano man ang nangyari, mahalaga na magpatuloy tayo. May sarili tayong buhay na kailangang buuin. Sa kabila ng sagot ng ina, nananatili ang tanong sa isip ni Lucas. Sa gabing yon, habang nakatingin siya sa bituin, naisip niya, kung buhay si Papa, bakit hindi mo lang siya nagparamdam? Isang araw, habang nag-aayos si Lucas ng isang luma at sirang motor sa talyer, dumating ang isang kakilala mula sa syudad, si Mang Nestor, na may dalang hindi pangkaraniwang balita. Lucas, may magandang oportunidad para sa'yo. Bungad ni Mang Nestor habang nakaupo sa bangko. Napatingin si Lucas, punong-puno ng grasang kamay. Ano po yun, Mang Nestor? May trabaho ba? Ngumiti si Mang Nestor at tumango. Trabaho nga, pero hindi ordinaryo. May isang mayamang babae sa syudad na naghahanap ng sperm donor. Ang bayad? 2,000,000 piso. Natigilan si Lucas. Iniwan ang hawak niyang wrench. 2,000,000? Tanong niya. Halatang hindi makapaniwala. Oo, Lucas, 2,000,000. Alam kong hindi ka tumatanggap ng alok ng basta-basta. Pero sa sitwasyon mo ngayon, saglit na natigil si Mang Nestor at tumingin kay Lucas. Alam kong kailangan mo ng pera para sa operasyon ng nanay mo. Napabuntong hininga si Lucas. Tinanggal ang basahan mula sa balikat niya. Mang Nestor, hindi ko yata kaya, parang hindi tama. Lucas, sabi ni Mang Nestor. Seryoso na ang tono. Ito na siguro ang sagot sa dasal mo. Hindi mo kailangan ng commitment at wala kang dapat alalahanin. Pero, ikaw pa rin ang magdedesisyon. Nagkibit balikat si Lucas at yumuko. Iniisip ang ina niya ang halos hindi na makatayo. Sa kabila ng malaking halaga ng pera, may bahagi ng puso niya na nag-aalinlangan. Ngunit may isang tanong na bumabagabag sa kanya. Kinabukasan, maagang nagpunta si Lucas sa ospital kung saan nakakonfine ang kanyang ina, si Letty. Sa pagpasok niya sa kwarto, sinalubong siya ng nurse na abala sa pag-check ng mga makina sa tabi ng kama ng kanyang ina. Kamusta po si Mama? Tanong ni Lucas, halatang may halong kaba sa boses niya. Ngumiti ang nurse ang bahagya. Bumubuti na ang lagay niya, sir. Mukhang magandang reaksyon ng katawan niya sa mga gamot. Napangiti si Lucas. Pakiramdam niya ay nabawasan ang bigat na dinadala niya. Salamat sa Diyos. Mahina niyang sabi habang naupo sa tabi ng kama. Hinawakan niya ang kamay ng ina at binulungan ito. Ma, gumaling ka kaagad ha. Ang dami pa nating gagawin. Magpapahinga ka lang. Tapos, ayos na ulit lahat. Ngunit, ilang minuto lamang lumipas, biglang pumasok ang isa pang nurse na tila nagmamadali. Sir, bumababa ang blood sugar ng pasyente. Wika nito habang nagmamadaling nilabas ang mga kagamitan upang maibalik ang kalagayan ni Letty. Nanlaki ang mga mata ni Lucas. Anong nangyayari? Akala ko ba bumubuti na siya? Natural lang po itong nangyayari sa mga pasyente sa ganitong kondisyon. Paliwanag ng nurse habang nagtatrabaho.
Pero kailangan maging mabilis para hindi siya maapektuhan ng husto. Habang abala ang mga nurse, hindi naman mapakali si Lucas. Nakita niyang nangihina ang ina at tila mas lalong lumulubog ang kanyang puso. Hinawakan niya ulit ang kamay nito at bumulong. Ma, kapit ka lang. Huwag kang susuko. Gagawin ko ang lahat para gumaling ka. Sa sandaling yon, naramdaman ni Lucas ang bigat ng responsibilidad na nakapatong sa balikat niya. Sa kabila ng kanyang mga alinlangan, naisip niya ang alok ni Mang Nestor at ang 2 milyong piso. Ito na ba ang sagot para mailigtas si Mama? Tanong niya sa sarili, habang tahimik na nananalangin. Sa gitna ng kanyang kaba at pag-aalala, naisipan ni Lucas na magtungo sa simbahan upang manalangin. Nang makarating siya, tahimik ang paligid at tanging liwanag mula sa mga kandila ang nagbibigay ng liwanag sa altar. Lumuhod siya sa harap ng krus. Mahigpit na nakapikit ang mga mata. Panginoon, bulong niya. Halos pabulong ng boses dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman. Hindi ko po alam kung tama ba ang desisyon ko, pero ginagawa ko lang po ito para kay Mama. Kayo na pong bahala. Sana po kung ito ng paraan para mailigtas ko siya, ibigay niyo po sa akin ang pagkakataon. Tumulo ang luha ni Lucas habang patuloy siyang nananalangin. Alam ko pong hindi ko ito ginusto sa una, pero wala po akong ibang mapagkukunan. Kayo na pong magbigay ng gabay sa akin. Huwag niyo pong pababayaan si Mama. Habang nakayuko siya, naramdaman niya ang malamig na hangin na dumaan sa simbahan. Para bang isang tahimik na tugon sa kanyang panalangin. Tumayo siya upang punasan ang kanyang luha at humarap muli sa altar. Bago siya lumabas ng simbahan, binigas niya ang huling mga salita. Salamat, Panginoon. Kayo na po ang mga bahala. Magtitiwala ako. Sa labas, dama niya ang bahagyang ginhawa sa dibdib. Bagamat hindi pa sigurado ang resulta, naniniwala siyang ginawa niya na ang lahat ng kanyang kaya. Natitira na lamang ay ang maghintay at umasa na ang pagkakataong iyon ay mapupunta sa kanya. Paglabas ni Lucas ng simbahan, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Tila gumaan ang kanyang pakiramdam matapos ang taimtim na panalangin. Ngunit ang alalahanin ng tungkol sa kalagayan ng kanyang ina ay nananatili. Habang naglalakad pa uwi, bigla niyang narinig ang tunog ng telepono sa bulsa. Agad niya itong kinuha at nakita ang pangalan ni Mang Nestor na tumatawag. Mabilis niyang sinagot ang tawag, puno ng kaba at pag-asa. Hello, Mang Nestor, may balita na po ba? Tanong niya na halos manginig ang boses. Sa kabilang linya, sumagot naman si Mang Nestor. Lucas, may magandang balita. Tumawag ang ahensya. Yung naunang donor umatras. Ikaw ang isusunod nila sa listahan. Nanlaki ang mga mata ni Lucas. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Talaga po? Sa akin na po ang chance? Oo, Lucas. Pero kailangan mo magpunta sa syudad bukas para sa inisyal na proseso. Kapag pumasa ka sa mga requirements, makukuha mo na kaagad ang kalahati ng bayad. Paliwanag ni Mang Nestor. Salamat po, Mang Nestor. Sagot ni Lucas, nanginginig pa rin sa tuwa. Hindi niyo po alam kung gaano kalaking tulong to para sa amin ni Mama. Walang anuman, Lucas. Tandaan mo lang, seryoso ang bagay ito. Siguraduhin mong handa ka. Paalala ng matanda. Pagkababa ng telepono, napaupo si Lucas sa isang lumang upuan sa gilid ng kalsada. Nagpapalit-palit ang kanyang emosyon, tuwa, kaba at pagdududa. Tama ba talagang ginagawa ko? Tanong niya sa sarili. Pero kapag naaalala niya ang kritikal na kondisyon ng kanyang ina, muling tumitibay ang kanyang loob. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Pinilit niyang magdamit ng maayos. Bagamat simple lamang ang kanyang damit, bitbit ang maliit na bag na naglalaman ng mahalagang dokumento
Naglakad siya papunta sa terminal upang tumungo sa syudad. Habang nasa biyahe, hindi maiwasang mapuno ng pag-asa at pangarap ang kanyang isip. Ito ng pagkakataon ko para maipaggamot si Mama. Sana maging maayos ang lahat. Habang abala si Lucas sa paghahanda para sa kanyang unang pagkikita kay Tiwona, mabilis naman niyang tinanggap ang balita mula kay Mang Nestor at agad na nagtakda ng appointment para sa kanila. Sa isip niya, ito na ang pagkakataon na matutulungan niya ang kanyang ina. Nais niyang maging maayos ang lahat, kaya pinilit niyang maghanda at mag-isip ng mabuti tungkol sa sitwasyon. Samantala, sa kabilang dako naman ng syudad, masayang-masaya si Tiwona na makipag-usap siya sa kaibigan niyang si Angel. Nagmadali siyang ipaalam ang magandang balita. Angel, may nahanap na kami sperm donor. Hindi ko akalain na magiging ganitong kabilis. But still, I am so glad that it happened so fast. Hinawakan ni Angel ang kanyang cellphone at kumite. Ayos lang, Tiwona. Alam ko makakahanap ka naman ng tamang tao para dito. Pero sino siya? Kamusta naman? Pogi ba? Ay! Malakas na tumawa sa kabilang linya si Tiwona. Si Tiwona hindi na itago ang saya sa kanyang mukha. Si Lucas. Napakabait niyang tao. At alam ko may magandang dahilan kung bakit siyang napili ng kapalaran. Masculine, mabango, pogi, at saka meron sa kanya na nakakatuwa na hindi ko maipaliwanag, and that is perfect standard for my baby. Malalaman mo lang sa akin na okay na ang lahat. Hindi ako magpapaka-janjing. Sa'yo na siya. Lucas? Tanong ni Angel, nagulat. Kilala ko ba siya? Ano siya? Mayaman ba? Tsaka, ano maka-janjing dyan? Kadiri ka, Tiwona? Shona, ayoko maging kabit, no? Tsaka, isa pa, I'm happy with my life. Bumuntong hininga si Tiwona. Nag-isip saglit bago sumagot. Hindi siya mayaman. Masyadong simpleng tao. At alam ko na kailangan niya ng pera. I think he's doing this for a good cause. Tingin ko magiging okay to. Mukha din naman siyang healthy. Tiwona, sigurado ka ba? Tanong ni Angel, medyo nag-aalangan. Hindi ko lang magets kung bakit sa kanya ka nagsettle. I mean, I wouldn't. You have a standard, diba? Baka naman nabibigla ka lang due to your excitement, ha? Marami pa dyan, Tiwona. So think about it. Wala namang masama sa pagpapakita ng kabutihang loob, Angel. Hindi ko rin naman inaasahan na magiging ganito kalaki ang magiging tulong para sa kanya at sa amin. Sagot pa ni Tiwona. Sabay tumingin sa kanyang kaibigan. Basta, makikita ako siya bukas. I'll know more about him and the process. Sana ay maging maayos. Matapos ang kanilang pag-uusap, naglakad si Tiwona pa uwi. Puno ng pag-asa. Sa kabila ng lahat ng mga komplikasyon, ay hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Nagkaroon siya ng pagkakataon upang matulungan ang kanyang sarili at ang kanyang plano. Ngunit, sa bawat hakbang na ginagawa, mas lalo niyang naiisip kung ano magiging epekto ng desisyon nilang ito sa kanilang mga buhay, lalo na kay Lucas. Habang naglalakad si Tiwona pa uwi, hindi pa rin nawawala sa isip ni Angel ang pag-aalala tungkol sa desisyon ng kaibigan. Nang magkasama sila sa isang cafe, hindi na ito nakapagpigil at muling tinanong si Tiwona. Tiwona, hindi ko alam kung talagang sure ka na ba sa ganitong plano mo. Wika ni Angel, seryosong ekspresyon. Seryoso ka ba sa pagpapasya mong hindi mag-asawa at mag-anak na lang gamit ang sperm donor? Hindi mo ba naiisip kung anong epekto nito sa'yo? Sa bata? At lalo na kay Lucas? Napahinto naman si Tiwona sa pagtanggap ng kape at napatingin kay Angel. Angel, ito na talagang pinakamadaling paraan para sa akin. Nais ko ng pamilya. At ayoko maghintay pa ng matagal para magkaroon ng anak. Pero at the same time, ayoko rin ng lalaking mangungunsumi lang ako sa buhay ko. Tsaka, bakit hindi ba liberated naman ang lahat these days? I mean, ano naman kung lalaking walang amang anak ko? Kasalanan ba yon? Hindi naman.
Sagot ni Tiwona. Halatang ang pagiging determinadong hindi magbago ang kanyang desisyon. Ano ba nangyari sa mga plano mong mag-asawa noon, Tiwona? Hindi mo ba naisip na baka makahanap ka pa ng tamang lalaki para sa'yo? Isa pa, hindi naman pare-pareho lahat ng lalaki. Hindi lahat gagamitan ka dahil sa yaman mo. Hindi ba't malaki ang responsibilidad nito? Tanong ni Angel, pinipilit ipaabot ang kanyang pag-aalala. Bumuntong hininga si Tiwona at iniwasan ang mga mata ni Angel. Hindi ko na kaya maghintay pa, Angel. Tapos na ako sa mga pakikisalamuha at mga relasyon. Ang gusto ko lang ngayon ay magkaroon ng anak at maging masaya. Hindi ko na kailangan ng asawa para magtagumpay sa buhay na to. Patuloy na nag-aalala si Angel. Pero nagpasya na lang siyang irespeto ang desisyon ni Tiwona. Basta Tiwona, ang importante ay siguraduhin mong handa ka sa lahat ng magiging resulta. Hindi ito basta-basta. Hindi lang ikaw at ang batang maaapektuhan, kundi pati si Lucas. Sana lang, hindi mo siya gamitin sa desisyon mong to. Napakunot ang noo ni Tiwona. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatili siyang matatag. Hindi ko siya ginagamit, Angel. Hindi ako gagawa ng isang bagay na makakasama sa kanya. Gusto ko lang talagang magkaroon ng anak. At sa tingin ko, ito ang tamang desisyon para sa akin. Napabuntong hininga na lang si Angel. Nagdesisyong hindi na pag-usapan pa ang issue. Kung sigurado ka, Tiwona, susuportahan kita. Pero sana maging masaya ka sa desisyon mong to, kahit na hindi madali. Tumango si Tiwona. At sabay sila nagpatuloy sa kanilang pag-uusap. Ngunit sa likod ng mga ngiti ni Tiwona, hindi pa rin naaalis sa mga tanong ni Angel sa kanyang isipan. Sa unang pagkikita ni Tiwona at Lucas, agad na naramdaman ang tensyon sa pagitan nila. Pumasok si Lucas sa opisina ni Tiwona. Suot ang simpleng damit at mukhang hindi alintana ang marangyang paligid. Habang si Tiwona naman na sanay sa pagiging boss, ay medyo kinabahan sa kanyang nakita. Hindi siya sanay na may lalaking hindi natatakot o nahihiya sa kanya. Lucas? Tanong ni Tiwona. Tinitigan siya ng maigi habang tinitimbang ang lalaking nakatayo sa harap ng kanyang mesa. Opo, sagot naman ni Lucas, ngumiti ng bahagya. Lucas pong pangalan ko. Nais ko pong magpasalamat sa pagkakataon na ito. Si Tiwona ay bahagyang nakasimangot. Hindi sigurado kung paano itong haharapin. So, ikaw ba yung sperm donor na tinutukoy nila? Tinanong niya. Ang tono ng boses ay tila seryoso, ngunit may halong curiosity na pagtingin. Oo, ako po. Sagot ni Lucas. Hindi rin alintana na siya ang tinutukoy na donor. Hindi siya nagdalawang isip bagos ay tinitigil lang niya si Tiwona ng may kumpiyansa. Habang nakatitig si Tiwona sa kanya, hindi maiwasang magtaka. Bakit ka pumayag sa ganitong setup? Hindi ka ba nagdadalawang isip? Sanay na ako sa hirap, Miss Tiwona. Sagot naman ni Lucas. Nakangiti pa rin. Gusto ko lang makatulong. At higit sa lahat, kailangan ko ng pera para sa aking inay. Siya po ang dahilan kung bakit ko ginagawa ito. Hindi naman makapaniwala si Tiwona sa narinig. Hindi niya inaasahan na magiging ganoong kadirekta si Lucas. At ang mga mata nito ay puno ng determinasyon at kababaang loob. Nag-iba ang pakiramdam ni Tiwona. Hindi na lang basta business deal ang tingin niya dito, kundi isang seryosong hakbang ni Lucas para sa pamilya niya. Ang laki ng sakripisyo mo, Lucas. Wika ni Tiwona habang tinitingnan siya ng mas malapitan. Pero bakit hindi ka na lang kumuha ng ibang trabaho? May iba pa namang paraan para kumita ng malaki. Si Lucas naman ay tumawa ng bahagya. Wala akong ibang paraan, Miss Tiwona. Hindi ko alam kung gaano pa katagal ang buhay ng mama ko. Hindi ko kayang maghintay na magkasakit pa siya ng matagal. Napaisip si Tiwona.
May kakaibang charm si Lucas at nakaramdam siya ng simpatiya sa sitwasyon nito. Ang dating matigas na makasariling CEO ay unti-unting tinabla ng emosyon. Ano pa bang mga kailangan mong gawin? Tanong ni Tiwona. Ngunit hindi na matapang tulad nung una. Si Lucas naman kahit na nakaramdam ng bahagyang kaba ay nananatiling kalmado. Kung okay lang po, sisimulan na natin ang proseso. Ngunit bago pa sila magsimula, karoon ng malaking katahimikan. Ang init ng tensyon sa pagitan nila ay hindi matitinag. Sa kabila ng kanyang mga tanong, napansin ni Tiwona na may ibang uri ng lakas si Lucas. Hindi siya tulad ng ibang kalalakihan na nahihirapan sa pakikisalamuha sa kanya bilang isang babaeng CEO. Okay, sabi ni Tiwona at napansin niyang medyo kumalma siya. Sige, mag-usap tayo ng mga detalye. Ngunit tandaan mo Lucas, hindi ito magiging madali. Wala pong problema, Miss Tiwona. Sagot ni Lucas, patuloy na may matamis na ngiti sa labi. Handa po akong gawin ang lahat ng kinakailangan. Tuwang-tuwa si Tiwona sa kanya, ngunit may halo itong kalituhan. Hindi niya akalain na ang isang simpleng pagkikita ay magdudulot ng ganitong kakaibang tensyon at kilig. Ang mga tanong at pag-aalinlangan ay nagsimula na magsimulang mawala. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang magiging isang mahirap na desisyon ang haharapin nilang dalawa. Pagkatapos ng kanilang unang pagkikita, ipinatawag ni Tiwona si Lucas sa opisina upang simulan ang mga formal na proseso ng pagiging sperm donor. Nasa isang maluwag na conference room si Tiwona, kasama ang kanyang mga tauhan na naghanda ng mga dokumento at form para kay Lucas. Lucas, maghanap ka ng upuan. Wika ni Tiwona habang nag-aayos sa mga papel sa kanyang mesa. Marami tayong kailangang ayusin ngayon. Itinutok ni Lucas ang kanyang mga mata sa mga papeles na nakahain sa mesa. Bahagya siyang kinabahan nang makita ang dami ng forms. Lumingon siya kay Tiwona at nagsalita ng may pag-aalinlangan. Miss Tiwona, ito po bang lahat ng kailangan? Oo, Lucas. Sagot ni Tiwona habang iniiwasan ang kanyang mata. Kailangan natin mag-fill out ng lahat ng to para masiguro ang lahat ng legal na aspeto at magpatuloy tayo sa proseso. Unang ipinakita ni Tiwona ang isang medical questionnaire. Kailangan mong sagutin ito ng tapat. Dito natin malalaman ang iyong kasaysayan sa kalusugan at kung may mga kondisyon na maaaring makaapekto sa magiging bata. Huminga ng malalim si Lucas at nagsimula itong sagutin. Habang nagsusulat, tinanong siya ni Tiwona. May mga kasaysayan bang iyong pamilya ng mga malulubhang sakit? O may mga sakit ka bang nararamdaman ngayon? Wala po, sagot ni Lucas, nakatingin sa mga tanong. Wala pong mga malubhang sakit sa pamilya namin. Si Mama lang po may sakit sa puso pero ako okay naman po. Nagpatuloy si Tiwona sa mga tanong. So, anong naging trabaho mo noon? Anong klaseng hanap buhay meron ka? Si Lucas ay dumaan sa mga tanong. Medyo nahihirapan, pero sinagot pa rin ito ng tapat. Ako po ay isang mekaniko, tapos nagtatrabaho rin po ako sa palengke bilang tagabuhat. Nagkaroon po ako ng maraming trabaho upang matulungan si Mama sa mga gastusin. Habang binabaybay ang proseso, patuloy na tinatanong siya ni Tiwona. Pwede bang malaman ang background mo? Anong relasyon mo sa iyong pamilya? At paano ka pinalaki? Lumunok si Lucas. Sabay sagot. Lumaki po ako mag-isa kasama si Mama. Ang tatay ko po ay isang Aleman. Pero hindi ko siya nakilala. Bumalik siya sa Germany at mula noon, hindi na kami nagkausap. Ang akala ko po ay patay na siya. Hindi maiwasan ni Tiwona na magtaka. So, hindi mo siya nakita o nakilala kahit isang beses man lang? Opo, Miss Tiwona, sagot ni Lucas. Wala pong ibang kontak. Si Mama na lang po ang kasama ko kaya po ginagawa ko ang lahat para matulungan siya ngayon.
Nang matapos si Lucas sa mga personal na tanong, iniabot ni Tiwona ang isang form ng consent at iba pang mga dokumento na may kinalaman sa legal na aspeto ng pagiging sperm donor. Isa pang bagay, Lucas. Kailangan mo basahin at pirmahan ito. Dito nakasaad ang mga kondisyon, pati na rin ang mga karapatan at obligasyon mo bilang donor. Si Lucas ay nag-atubili saglit. Pwede ko bang basahin ito ng mabuti, Miss Tiwona? Baka may mga bagay ho na hindi ko pa ho ganap na nauunawaan. Walang problema, sagot ni Tiwona. Mahalaga na klaro sa iyo ang lahat ng aspeto bago ka magdesisyon. Kailangan mong siguruhing handa ka. Habang binabasa ni Lucas ang mga dokumento, si Tiwona ay tahimik naman na nag-oobserba. Sa kabila ng pagiging maayos at profesional ng lahat ng ito, hindi maiwasang mag-isip ni Tiwona. Pwede ba talagang magtagumpay ang ganitong arrangement? At si Lucas, handa ba siyang harapin ang mga komplikasyon nito? Matapos ang ilang minuto, nilapitan ni Lucas si Tiwona at ibinalik ang mga papel. Handa na po ako, sabi niya kahit na may halong kaba. Naiintindihan ko na po lahat ng nakasaad dito. Si Tiwona naman ay ngumiti ng bahagya at iniabot ang isang kopya ng form kay Lucas. Sige Lucas, salamat sa paglaan ng oras. May ilang hakbang pa tayong tatahakin. Pero nakikita ko naman na seryoso ka sa desisyon mong ito. Walang anuman po, Miss Tiwona, sagot ni Lucas. Tumayo at naglakad patungo sa pintuan. Salamat din po sa pagkakataon. Nang magtama ang kanilang mga mata, may isang hindi maipaliwanag na tensyon na muling bumangon sa pagitan nila. Isang halo ng respeto, kabigatan ng responsibilidad, at hindi maiwasang pagkakaakit. Habang papalapit si Tiwona kay Lucas, hindi maiwasang mag-alinlangan ang mga mata niya. Sigurado ka bang kaya mong panindigan to? Tanong pa ni Tiwona. Ang tono ng boses ay seryoso at may halong pag-aalala. Si Lucas hindi nag-aalinlangan. Tumingin siya ng diretso kay Tiwona at sinagot ng buong tapang. Walang ibang dahilan kung bakit ako nandito, kundi para tulungan ang nanay ko. Ang lahat ng ito, ginagawa ko para sa kanya. Pumailan lang ang katahimikan sa pagitan nila. Si Tiwona ay hindi na nagsalita, tinitigan lang si Lucas. Ramdam ang bigat ng desisyon na dala nito. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman. Isa siyang businesswoman at ang ganitong klase ng arrangement ay hindi basta-basta. Pero sa mga mata ni Lucas, nakikita niya ang determinasyon at malasakit na wala sa iba. I understand, sagot ni Tiwona pagkatapos ng ilang sandali. Isang malalim na buntong hininga ang sumunod. Pero kung mangyari man ang hindi inaasahan, Lucas, hindi magiging madali ang lahat ng ito. Nagpatuloy si Lucas. Alam ko po, Miss Tiwona. Pero handa akong tanggapin lahat ng mga risks. Kaya ko po ito. Habang natapos ang kanilang usapan, isang kasunduan na nagiging basihan ng kanilang susunod na hakbang. Ngunit hindi inaasahan ni Tiwona na ang isang kontrata ay magdadala ng komplikasyon sa kanyang puso. Sa bawat salita at tingin ni Lucas, may isang bahagi ng puso ni Tiwona na hindi maiwasang magduda. Hindi lang ito negosyo. Ang lahat ng ito ay tila may mas malalim na koneksyon. Isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. Ilang linggo ang lumipas matapos ang transaksyon at nagsimula na nilang pag-usapan ang mga detalye ng mga susunod na hakbang. Sa kabila ng pagiging profesional ni Tiwona, hindi maiwasang maramdaman ang kakaibang emosyon na bumangon sa kanyang dibdib tuwing nagkikita sila ni Lucas. Ang plano ay simple lamang. Yon ay tulungan siya sa pagkakaroon ng anak at pagkatapos ay babalik siya sa kanyang buhay. Ngunit habang patuloy ang kanilang ugnayan, si Tiwona ay nagsimulang magtanong sa sarili kung kaya ba niyang manatili ang mga hangganan ng kanyang puso. Kung ganito na lang, Lucas, paano na tayo pagkatapos nito?
Tanong ni Tijuana isang gabi pagkatapos ng isa pang mahaba at seryosong pag-uusap. Pagkatapos, magkaibang mundo na po tayo, Miss Tijuana. Sagot ni Lucas. Ngunit ang tinig niya ay may kakaibang kalungkutan. Ang importante po matulungan ko si Mama at makuha ninyo ang anak na gusto ninyo. Nang mga oras na yon, naramdaman ni Tijuana ang sakit ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang koneksyon na hindi lamang base sa kasunduan. Isang linggong lumipas mula nang magkasunduan sina Tijuana at Lucas. Minsan kapag may update tungkol sa pag-unlad ng bata, nagkikita sila ni Tijuana upang pag-usapan ng mga detalye. Hindi siya ang ama ng bata, ngunit bilang donor, gusto niyang malaman kung ano ang nangyayari. Halos 2 buwan ang lumipas simula na maumpisahan ang proseso para sa sperm donor at habang abala si Tijuana sa mga dokumento sa kanyang opisina, natanggap niya ang isang tawag mula kay Lucas. Agad siyang tumayo at sinagot ito. Tijuana, sabi ni Lucas sa kabilang linya, ang boses niya nag-aalangan. May update ako tungkol sa bata. Gusto ko sanang makita kung paano siya lumalaki. Napahinto si Tijuana sandali. Hindi niya inaasahan na gano'n ang magiging pag-uugali ni Lucas. Ngunit naisip din niyang bilang donor, may karapatan nito na malaman ang nangyayari. Sige Lucas, magkita tayo mamaya sa klinik. Ibibigay ko na lang sa iyo ang update. Salamat Miss Tijuana, sagot ni Lucas. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko pero gusto ko lang talagang makita ang kalagayan ng bata. Pagkatapos ng tawag, nag-ayos si Tijuana at nagtagta ng oras para sa kanilang pagkikita sa klinik. Pagdating nila doon, hindi makatingin si Lucas kay Tijuana sa unang mga saglit. Tahimik silang naglakad patungo sa opisina ng doktor. Dito tayo, sabi ni Tijuana, tinuro ang isang kwarto kung saan ipapakita ang mga ultrasound at iba pang medical records. Pagkapasok nila sa loob, iniabot ng doktor ang mga records ng bata. Bata po? Tanong ni Lucas. Hindi makapaniwala na ang maliit na pirma at pangalan ay naging simbolo ng isang buhay. Opo, sagot ng doktor. At nagpakita siya ng mga larawan ng ultrasound. Narito ang unang larawan ng iyong magiging anak, Miss Tijuana. Tumayo si Lucas sa harap ng larawan. Ang ganda niya, sabi niya nang may kasamang hinagpis sa boses. Hindi pa natin alam ang kasarian niya, Lucas. Kahit ano pa siya, maganda siya sa paningin ko. Tijuana. Tijuana, hindi ko alam kung anong nararamdaman ko ngayon. Hindi ko naman siya anak pero may bahagi ng puso ko na parang ako ang tumutok sa kanya. Ang sabi ni Lucas, ang mga matay nag-aalangan at puno ng emosyon. Si Tijuana na kanina patahimik ay hindi na kayang hindi magtanong. Lucas, bakit ganito ang nararamdaman mo? Hindi ba't hindi ka naman magiging ama? Si Lucas naman ay napatingin kay Tijuana. Ang mga mata niya ay puno ng hindi kayang ipaliwanag na emosyon. Wala po ako na-expect na maging ama, Miss Tijuana. Pero parang may koneksyon na ako nararamdaman sa bata. Siguro dahil bahagi ako ng buhay niya, kahit papaano. Si Tijuana ay nag-isip saglit. Sa mga salitang yon, may natutunan siyang hindi niya inisip dati. Ang pag-aalaga at pagmamahal ay hindi nasusukat sa pagiging isang ama o ina. Kung minsan, ang pagkakaroon ng koneksyon ay hindi kailangan nakatali sa dugong relasyon. Lucas, naiintindihan ko. Wika ni Tijuana habang tinitingnan siya. Hindi ka lang sperm donor. Nagiging parte ka na ng buhay namin at ganun din ako. Hindi ko pa rin kayang ipaliwanag pero parang may mas malalim na bagay ang nangyayari sa ating dalawa. Ang mga salitang yon ay nagbigay liwanag sa hindi maipaliwanag na nararamdaman ni Lucas. Habang nagtatagpo ang kanilang mga mata, ang hangin sa paligid nila ay tila naging mabigat. Puno ng hindi masabi-sabing emosyon. Ang kanilang relasyon ay higit pa sa isang simpleng kasunduan. May koneksyon na unti-unting nabubuo sa pagitan nila. Salamat, Tijuana, sagot ni Lucas. Ang kanyang tinig ay puno ng pasasalamat at isang uri ng pananabik.
Salamat sa pagpapakita ng lahat ng ito. Ang oras na iyon ay nagbigay sa kanila ng bagong pananaw, hindi lamang bilang kasosyo sa isang transaksyon, kundi bilang mga taong hindi inaasahan ang magiging epekto ng kanilang desisyon sa isa't isa. Nang maibigay kay Lucas ang kalahating bayad para sa kanyang pagiging sperm donor, agad niyang inasikaso ang operasyon ng kanyang ina. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at ipinag-utos ang lahat ng mga kailangan upang maisagawa ang operasyon ni Letty, ang kanyang ina. Wala siyang ibang inisip kundi ang maayos na pagaling nito, at nang makapasok na sa operating room si Letty, naghintay si Lucas sa labas. Ang puso niya ay puno ng kaba. Ang bawat minuto ay tila 1 taon at hindi niya maiwasang mag-alala. Habang nag-aalala si Lucas sa kalagayan ng kanyang ina, si Tijuana naman ay abala sa kanyang sariling mga iniisip. Sa mga araw na yon, hindi siya mapakali. Sa bawat sandali ay tinitingnan niya ang kanyang tiyan na nagsisimulang magbago dahil sa pagbubuntis. Hindi pa rin siya sanay sa nararamdaman. At sa kabila ng pagiging abala sa negosyo, hindi niya maiwasang mag-isip tungkol sa magiging epekto ng lahat ng ito sa kanyang buhay. Pinipilit niyang maging profesional at mag-focus sa trabaho. Ngunit sa tuwing tinitingnan niya ang kanyang tiyan, sumasama sa kanyang pakiramdam ng pag-aalala. Ano kaya magiging itsura niya? Ano kaya magiging buhay ko pagkatapos nito? Tanong ni Tijuana sa sarili habang binabaybay ang mga pasilyo ng kanyang opisina. Ang lahat ng ito ay isang malupit na kombinasyon ng mga emosyon. May takot, may kasiyahan at may katanungang hindi pa rin niya kayang sagutin. Ngunit alam niyang walang balikan at walang atrasan. Magiging ina siya at wala nang ibang dahilan kundi ang mangyari ito. Samantalang si Lucas, matapos ng ilang oras ng paghihintay, ay nakatanggap ng tawag mula sa doktor. Lucas, magandang resulta ng operasyon. Ang iyong ina ay gumaling na at stable ang kanyang kondisyon. Habang naririnig ang mga salitang yon, hindi mapigilan ni Lucas ang pagpapalakas ng kanyang loob. Sa wakas, makakapagpahinga siya at magpapahinga ang kanyang ina. Ngunit hindi rin maiwasan ni Lucas sa mag-isip tungkol sa mga susunod na hakbang, tulad ng kung paano niyang haharapin ang magiging relasyon nila ni Tijuana sa hinaharap. Lalo na't ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang simpleng kasunduan na unti-unting nagiging mas komplikado. Kasabay ng magkahalong pag-aalala at saya, nagpatuloy ang kanilang mga buhay. Si Tijuana na tinitingnan ang kanyang tiyan at si Lucas na nagdadasal para sa patuloy na paggaling ng kanyang ina. Matapos ang matagumpay na operasyon ng ina ni Lucas, nagkaroon siya ng kaunting ginhawa, habang ang kanyang ina naman ay nagpapagaling. Nagpatuloy siya sa kanyang buhay, ngunit may isang bagay na nagbother sa kanya nang walang balita mula kay Tijuana. Hindi siya tumawag o nagpadala ng anumang update ukol sa pagbubuntis. Dahil ayon sa kanilang kasunduan, nagkaroon na siya ng unang bayad para sa sperm donation at ang huling bayad ay ibabayad lamang kapag nanganak na si Tijuana. Sa isip ni Lucas, malinaw ang usapan. Hindi siya dapat makialam sa proseso ng pagbubuntis, kundi ang gagawin na lamang niya ay tapusin ang kasunduan nila at makakuha ng huling bayad pagkalipas ng ilang buwan. Kahit pa hindi maiwasan ni Lucas na mag-alala, bagamat wala siyang karapatang makialam, naiisip pa rin niya ang kalagayan ni Tijuana. Lalo na't alam niya na mag-isa lang ito sa malaking desisyon ng pagiging ina. Hindi rin maiwasang magtanong si Lucas kung okay lang ba si Tijuana at kung maayos ba ang lahat. Sa tuwing naaalala niya ang masalimuot nilang usapan, nagiging magulo ang kanyang isip at nag-aalala siya para kay Tijuana at sa bata. Samantalang si Tijuana naman, patuloy na tinitingnan ang kanyang tiyan, ang pagbabago ng kanyang katawan at ang mga nararamdaman niyang kakaiba. Habang siya ay abala sa kanyang trabaho at mga proyekto, hindi maiwasang mag-isip tungkol kay Lucas. May mga pagkakataong naiisip niyang tawagan ito, ngunit napipigilan siya. Siguro nga tama lang na hindi siya makialam. Bulong ni Tijuana sa sarili. At hindi ko rin naman kailangang maghintay ng anumang balita mula sa kanya. Wala naman siyang obligasyong magbigay ng update. Ngunit sa kabila ng mga salitang yon,
may pakiramdam si Tiwona na hindi ito ganong kadali. Hindi lang naman isang kasunduan ito sa negosyo, isang buhay ang nakataya. Ang relasyon nila ni Lucas ay hindi lamang tungkol sa sperm donation, kundi sa isang komplikadong sitwasyon na nagsimula sa isang simpleng transaksyon. Habang ang mga araw ay patuloy na lumilipas, natutunan nilang magtulungan. Si Lucas na nag-aalala at nagdasal para sa kalusugan ng kanyang ina, at si Tiwona na nag-a-adjust sa bagong buhay na nagsimula ng magbago. Ilang buwan nang lumipas, nanganak na si Tiwona sa isang malusog na sanggol na lalaki, si Liam. Ang bawat araw ay puno ng saya at pagmamahal. At sa kabila ng mga abala ni Tiwona bilang isang CEO, inilaan pa rin niya ang oras para alagaan ang kanyang anak. Akala niya ay tapos na ang lahat kay Lucas, ang sperm donation, ang kasunduan, at lahat ng emosyon na kaugnay ng kanilang transaksyon. Ngunit ang hindi inaasahan ay isang seryosong problema na magpapabalik kay Lucas sa buhay ni Tiwona. Isang araw, habang inaalagaan si Liam, napansin ni Tiwona na ang bata ay palaging may mataas na lagnat at hindi na kasing sigla ng dati. Pilit niyang kinakalma ang sarili at umasa na ang lahat ay maayos lang. Ngunit nang magsimula itong magpakita ng sintomas na tila hindi gumagaling, nagdesisyon siyang dalhin si Liam sa ospital para kumonsulta. "Doc, bakit parang hindi gumagaling si Liam?" Tanong ni Tiwona habang hawak ang kamay ng bata. "Bakit parang may mali?" "Ma'am Tiwona," nagsimulang magsalita ang doktor. Ang tono ay mabigat. "Ang inyong anak ay may kakulangan sa antibodies na kinakailangan niya upang labanan ng mga impeksyon. Ang pinakamainam na paraan upang matulungan siya ay makakuha ng regular na dugo mula sa kanyang ama. Iyon lamang ang makakatulong sa kanya sa ngayon." Biglang nanghina ang katawan ni Tiwona at para bang ang lahat ng kanyang mundo ay tumigil. "Ano?" Ang tanging nasabi niya. Ang kanyang isipan ay punong-puno ng kalituhan at takot. "Siya lang ba ang makakatulong?" "Oo," sagot ng doktor ng mahinahon. "Si Lucas ang ama ni Liam. Siya ang may antibodies na kailangan ng bata. Hanggang sa edad na 3 si Liam, kailangan niya ng regular na transfusion mula sa ama." Sa mga salitang yon ay natuliro si Tiwona. Hindi niya inaasahan na ang lahat ng iniwasan niyang sitwasyon ay muling babalik sa kanyang buhay. Ang tawag ni Lucas sa kanya na tila nawala na sa kanyang nakaraan ay kailangan niyang pag-isipang muli. Habang pinagmamasdan ng anak na nahihirapan sa kama ng ospital, naglalaro sa isipan ni Tiwona ang mga katanungan. Wala ba talagang ibang solusyon? Tanong niya sa doktor. Ang puso ay kumakabog ng mabilis. Kung wala siyang antibodies mula sa ama, paano buhay ng anak ko? Sa kasalukuyan, tanging si Lucas lamang ang makakapagbigay sa kanya ng kailangang dugo. Sagot ng doktor. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. At kung hindi mangyari ito, si Liam ay magiging vulnerable sa maraming sakit. Hindi na nagdalawang isip si Tiwona. Kailangan niyang i-contact si Lucas. Hindi niya na kayang patagilid na baliwalain ang sitwasyon. At alam niyang may pagkakataon siya na tumulong sa anak na lang dalawa. Hindi na mahalaga kung ano nangyari sa kanilang relasyon noon. Ang mahalaga ay ang kaligtasan ni Liam. Agad niyang tinawagan si Lucas. "Lucas!" Ang boses ni Tiwona ay puno ng pangangailangan at kabang-kaba. "Si Liam, kailangan niya ng dugo mo. Ang iyong antibodies ang tanging paraan para siya'y gumaling. Pwede ka bang dumaan ng ospital?" Si Lucas ay nagdalawang isip ng saglit pero hindi na siya nag-atubili. Alam niyang may responsibilidad siya kay Liam kahit pa hindi na siya nakikialam sa buhay ni Tiwona. "Wala nang ibang paraan, Tiwona," sagot niya na matatag. "Kung anak ko ang kailangan ng tulong, gagawin ko ang lahat para sa kanya. Nandyan ako." Sa kabila ng mga taon ng hindi pagkikita, si Lucas ay dumating sa ospital upang magbigay ng dugo. Ang tensyon ay matindi sa bawat sandali. Ngunit pareho nilang alam na hindi na importante ang nakaraan at ang mahalaga ay ang kaligtasan ni Liam. Si Lucas ay nagbigay ng dugo na kailangan ni Liam at nang matapos ang proseso, nakaramdam ng magaan si Tiwona.
Hindi nila inaasahan na ang kanilang buhay ay muling mag-uugnay sa isang dahilan na mas malaki pa sa kanilang mga sarili. Habang si Lucas ay nag-aalala sa kalagayan ni Liam, si Tiwona ay nahihirapan ding tanggapin na muling makikipag-ugnayan sa kanya. Ngunit ang kaligtasan ng anak nilang magkasama ay ang tanging bagay na mahalaga. Salamat, Lucas. Ang sabi ni Tiwona nang sila'y magkasama sa tabi ng kama ni Liam. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Kung hindi ka dumating, hindi ko alam kung ano mangyayari kay Liam. Sa ngayon, Tiwona, sagot ni Lucas, huwag na tayong mag-usap ng pasasalamat. Ang mahalaga lang ay gumaling si Liam. Habang ang doktor ay nagsasagawa ng mga kinakailangang paggamot, si Tiwona at Lucas naman ay tahimik na nagmamasid sa kanilang anak. Naramdaman nila ang bigat ng sitwasyon, ngunit sa kabila ng lahat, natutunan nila ang magtulungan. Ang hindi nila inaasahan ay naging isang bagong simula, hindi lamang para sa kanilang relasyon, kundi para sa kanilang anak. Nalaman nilang ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang nakasalalay sa mga pangalan o relasyon, kundi sa mga sakripisyo at responsibilidad na handa nilang pagdaanan para sa kapakanan ng isang buhay. Ang buhay ni Liam, ang kanilang anak, ay nagbigay sa kanila ng bagong pag-asa at isang pagkakataon na hindi nila pwedeng palampasin. Dahil sa kalagayan ni Liam, pansamantalang nagdesisyon si Tiwona na magstay sa hospital kasama si Lucas at ang kanilang anak. Hindi naging madali para kay Tiwona na mag-adjust sa bagong setup, lalo na't ang bawat araw ay puno ng tensyon at pag-aalala para kay Liam. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naisip niyang wala na siyang ibang paraan kundi ang magtiwala kay Lucas, ang lalaking hindi na niya inaasahan pang magiging bahagi ng buhay niya ulit. Nandiyan ka na naman, Lucas. Hindi ba't masyado ka nang napagod? Tanong ni Tiwona habang tinutulungan si Lucas na mag-ayos ng gamit nila sa hospital room. Sa kabila ng kanyang mga tanong, ramdam ang pagkabahala sa boses ni Tiwona. Hindi pa ako pagod, Tiwona. Hanggat kaya ko. Nandito lang ako para kay Liam. Sagot ni Lucas na matama ng mga mata habang ine-inspeksyon ang kalagayan ni Liam, na mahimbing ang tulog matapos ang transfusion. Habang ang mga oras ay dumaan, hindi na lang nila iniwasan ang pagkakasama sa ilalim ng isang bubong. Magkatabi sa hospital room at ang mga daliri ni Tiwona ay laging nakatangan kay Liam habang si Lucas ay nagsasagawa ng mga check-up at tiniyak na ang kanyang anak ay may sapat na nutrisyon at suporta. Lucas, salamat talaga. Ang tinig ni Tiwona ay puno ng pasasalamat. Habang nakaupo siya sa tabi ng higaan ni Liam at pinagmamasdan ng kanyang anak na unti-unting gumagaling. Alam ko na hindi natin inaasahan to. At hindi ko alam kung ano magiging kapalit nito, pero hindi niya na ituloy ang sinasabi na makita ang nakatingin sa kanya si Lucas. Alam ko, Tiwona, hindi mo kailangang magpasalamat. Sagot ni Lucas, ang tono ay puno ng kalma at seryoso. Ginagawa ko lang nararapat, lalo na't anak ko siya. Sa mga sumunod na araw, ang mga simpleng interaksyon ni Tiwona at Lucas ay nagpatuloy. At sa bawat galak at pag-aalala tungkol kay Liam, unti-unting nagbago ang kanilang relasyon. Hindi na ito tungkol sa pagmamahalan o romansa, ngunit sa isang pagtutulungan at pagpapakita ng malasakit na higit pa sa kanilang nakaraan. Ang kalagayan ni Liam ay naging dahilan ng mas maraming pagkakataon ng magkasamang oras. Minsan habang ang mga nurses ay abala sa kanilang gawain, nag-uusap sila ni Lucas sa tabi ng kama ni Liam. Lucas, simula ni Tiwona habang pinagmamasa ng anak na mahimbing na natutulog. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano mangyayari sa atin. Hindi ko alam kung ano mangyayari kay Liam o kung magiging okay na ang lahat. Nagkatinginan sila at sa mga sandaling yon, ramdam nila ang bigat ng kanilang pinagdadaanan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, si Lucas ay nandyan pa rin para sa kanila. Hindi bilang isang donor na nawawala sa buhay nila, kundi bilang isang ama na nagpapakita ng malasakit. Huwag kang mag-alala, Tiwona. Lalaban tayo para kay Liam. Sagot ni Lucas. At sa bawat salitang yon, nagkaroon ng bagong sigla si Tiwona. Isang sigla na siya rin ay nagsimulang magtiwala ulit kay Lucas.
Hindi lang bilang isang sperm donor, kundi bilang isang ama ng anak nila. Habang ang buhay ni Liam ay nagiging mas maayos, nagsimula ring magbago ang relasyon nila ni Lucas. Naging mas komportable silang magkasama. At ang kanilang pagkakaintindihan ay nagsimulang magbukas sa mga bagong pagkakataon. Hindi nila alam kung ano ang hinaharap para sa kanilang pamilya. Ngunit sa mga sandaling yon, alam nilang magkasama nilang malalampasan ang lahat ng pagsubok. Si Tiwona ang nagbabantay 24/7 kay Liam. Hindi alintana ang pagod at ang mga pag-aalala. Ang mga mata niya ay laging nakatutok kay Liam. Hindi na iniwasan ang mga sandaling tila walang katapusan. Sa bawat oras na ang anak ay nahihirapan, naroroon siya upang magbigay ng comfort, yakap at dasal. Hindi na siya tumitingin sa orasan. Basta't ang tanging nasa isip niya ay ang kaligtasan ni Liam. Sa kabila ng lahat, dumadalaw si Lucas sa ospital araw-araw upang tiyakin na maayos ang kalagayan ng anak at makipag-ugnayan kay Tiwona. Hindi naman siya makakauwi ng matagal kaya ang kanyang oras sa ospital ay limitado. Ngunit sa bawat pagbisita, ramdam na ramdam ni Tiwona ang malasakit ni Lucas sa kanilang sitwasyon. Tiyak na hindi pa rin ito ganong kadali kay Lucas. Ngunit ang hindi pagtanggi ni Lucas sa responsibilidad bilang ama ng anak ay isang bagay na labis niyang pinahahalagahan. Isang hapon dumating si Lucas sa ospital at nakita ni Tiwona na nakaupo ito sa tabi ng kama ni Liam. Ang mga mata ay mapungay mula sa kakulangan ng tulog. Ngunit hindi tinatanggihan ang pagpapakita ng pagmamahal kay Liam. "How is he doing?" tanong ni Lucas. Ang tono ng boses ay malumanay habang ine-inspeksyon ng anak. Sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdadaanan, si Lucas ay nananatiling magaan ang loob at may malasakit kay Liam. "He's still weak," sagot ni Tiwona. Ang mata ay nakatuon sa anak habang sinasapo ang kamay nito. "But he's fighting. I am just here, waiting for him to get better." Naglakad si Lucas papunta kay Tiwona at naupo sa tabi ng kama ni Liam. "Tiwona, kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako," sabi ni Lucas at ang mga mata ay may puno ng malasakit. "Hindi ka nag-iisa." Nakaramdam ng init sa puso si Tiwona. Hindi inaasahan ni Tiwona na sa kabila ng kanilang mga hindi pagkakaunawaan, ang simpleng salita ni Lucas ay magbibigay lakas sa kanya. Hindi niya na nararamdaman ang bigat ng sitwasyon. Kahit papaano, alam niyang may kasama siya sa laban nilang ito. "Thank you, Lucas," sagot ni Tiwona habang malumanay na pinapahid ang mga luha sa kanyang mata. "I'm just scared. Scared na mawala siya." "Huwag mong isipin yun," sagot ni Lucas. Ang kamay ay inabot si Tiwona bilang isang simbolo ng pag-aalala at suporta. "Lalaban tayo para kay Liam. Hindi kita iiwan." Ang mga araw ay patuloy na dumaan at sa bawat dalaw ni Lucas, mas lalong napapalakas ni Tiwona ang loob na ipagpatuloy ang pag-aalaga kay Liam. Sa mga gabing tila walang katapusan, si Tiwona ay palaging naroroon sa tabi ng anak. Ang mga mata ay punong-puno ng pagmamahal at takot. Ngunit ramdam pa rin ang determinasyon. Sa kabila ng pagiging magkaibang tao sa maraming aspeto, sa mga oras na yon ay naging magkasama silang tatlo. Isang pamilya na hindi nila inaasahan, ngunit nagpatuloy ang buhay. Si Tiwona at Lucas ay patuloy na nagtutulungan, at si Liam ay patuloy na lumalaban sa sakit na nagiging simbolo ng kanilang bagong simula. Isang simula ng pagtutulungan at pagmamahal na hindi nila inaasahan. Habang nakaupo si Tiwona sa tabi ng kama ni Liam, binabaybay ang mga sandali ng katahimikan at pag-aalala. Nararamdaman niyang napakalakas na ni Liam. Pero nang dumating si Lucas tulad ng mga nakaraang araw, muling bumangon ang mga tanong sa kanyang isipan. Itinutok ni Tiwona ang tingin kay Lucas at hindi niya napigilan. Nagtangka siyang magtanong. "Lucas," simula ni Tiwona. Ang tono ay medyo malumanay pero puno ng pagdududa. "Bakit ka pa dumadalaw? Okay naman na si Liam. Wala na akong kailangan pa sa'yo. Wala ka ng pananagutan." Tumahimik si Lucas saglit. Ang mga mata nito ay matalim at may bahid ng sakit. "Anak ko rin siya," sagot ni Lucas na may kabigatan sa boses. Mabilis na sumagot si Tiwona.
Hindi maiwasang magtaas ang boses. But we've talked about this already, Lucas. Sagot ni Tijuana. Ang tono niya ay puno ng frustration at hindi pagkakaintindihan. Ano pang hindi mo maintindihan? Pahit ka na, diba? Napansin ni Lucas ang biglang pag-init ng ulo ni Tijuana at ang pagkabigla nito ay nagdulot sa kanya ng mga pag-iisip na hindi pa niya na ipapahayag. Tumahimik siya sandali at ang kanyang mga mata ay naglakbay mula kay Tijuana patungo kay Liam. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang inilabas bago nagsalita. Tama ka, sagot ni Lucas. Ang mga mata ay puno ng lungkot at paghihirap. Bayad na ako. Pero galing din naman sa akin si Liam. Tumigil siya saglit at tiningnan si Tijuana sa mata na para bang nagsisisi sa mga salitang lumabas. Ngayon lang, pagkatapos ng araw na to, hindi ko na kayo guguluhin. Nagkatinginan silang dalawa. Ang mga salitang yon, kahit na mahirap pakinggan, ay tumagos kay Tijuana. Ramdam niya ang kalungkutan at tensyon sa mga mata ni Lucas, ngunit hindi niya alam kung paanong tatanggapin ang mga nararamdaman niya tungkol dito. Hindi na nila ipinagpatuloy ang pag-uusap at ang mga silences na sumunod ay naging matalim at mahirap. Si Tijuana ay nag-iisip ng malalim. Sinusubukang intindihin ang lahat ng nangyari. Hindi madali para kay Lucas at hindi rin kay Tijuana. Sa mga sandaling yon, ang mundo nila ay tila naguguluhan. Ngunit nagpatuloy silang magkasama sa isang misyon, ang kaligtasan at kalusugan ni Liam. Si Lucas, bagamat alam niyang may hangganan ang lahat ng ito, ay hindi pa rin maalis ang pakiramdam sa bahagi niya sa buhay ni Liam. Na bagamat bayad na siya, may relasyon pa rin siya sa batang ipinanganak mula sa kanyang mga selula. Ang kanyang pangako kay Tijuana na hindi na sila guguluhin ay tila isang pagsubok sa kanyang sariling damdamin. Ngunit alam niyang iyon ang nais ni Tijuana, ang magpatuloy at mag-focus sa pagpapalaki kay Liam ng mag-isa. Lumipas ang halos 2 linggo at tila unti-unti na ngang nagiging normal muli ang araw ni Tijuana. Patuloy niyang binabantayan si Liam. Ngunit sa kaloob-looban niya, hindi niya maiwasang maalala ang naging pag-uusap nila ni Lucas. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon at ang mga salitang nasabi niya noon. Dumating ang kaibigan niyang si Angel sa ospital. May dalang pagkain at kaunting kwento para kay Tijuana. Habang nagpapahinga si Liam, umupo si Angel sa tabi ni Tijuana at nagsimulang magtanong. Kamusta na si Liam? Tanong ni Angel habang inaayos ang pagkain sa maliit na lamesa. Mas okay na siya ngayon, sagot ni Tijuana. Ngunit bakas pa rin ang pag-aalala sa kanyang muka. Good. Ikaw, kamusta ka na? Tanong pa ni Angel sabay sulyap kay Tijuana na tila may nais tukuyin. I'm fine. Maikli niyang sagot. Pero alam ni Angel na hindi iyon totoo. Huwag mo nga akong paasahin na okay ka, Tijuana. May mali, nararamdaman ko. Sabi ni Angel habang seryosong nakatingin sa kaibigan. Ano na naman ang ginawa mo? Napabuntong hininga si Tijuana. May nasabi ako kay Lucas ng huling pag-uusap namin. Hindi ko sinasadya pero nasaktan ko siya. Inamin niya at ang mga mata ay napayuko. Ano na naman bang sinabi mo? Tanong ni Angel na tila inaasahan na ang sagot. Sinimulang ikwento ni Tijuana ang tagpo nila ni Lucas kung paano niya nasabing, bayad ka na. At ang naging sagot ni Lucas bago ito umalis habang nagkukwento ay hindi niya napigilang maluha. Bakit ka ba ganyan? Sermon ni Angel. Lucas has every right na makita si Liam. Anak niya yon, Tijuana. Hindi mo pwedeng basta itaboy ang taong tumulong para mabuo ang anak mo. I know, Angel. Sagot ni Tijuana habang pinupunasan ng kanyang luha. I panicked. I don't want him to think na he can claim something na matagal ko ng plano para sa sarili ko. Plano mo? Oo. Pero hindi mo ba iniisip na parte rin si Lucas ng buhay ni Liam? I know you're independent, but this time, hindi lang ikaw ang kailangan mong isipin. Sagot ni Angel nang mariin. Dahil sa sinabi ni Angel, labis na nakaramdam ng guilt si Tijuana. Matapos ang ilang oras ng pag-iisip, nagdesisyon siyang tawagan si Lucas. Kinuha niya ang cellphone at hinanap ang numero nito. Tumunog ang telepono. Isang ring,
2, 3, hanggang umabot ito sa halos 10 ring pero walang sumasagot. Sa huli, nag-iwan na lang siya ng mensahe sa voicemail. Lucas, it's me, Tiwana. I just wanted to say sorry for what I said the other day. I know it was wrong, and I feel terrible about it. If you're free, maybe we can talk? It's for Liam. And also because I owe you an apology. Please call me back. Nang ibaba niya ang telepono, hindi niya maiwasang mag-alala kung sasagutin ba ni Lucas ang kanyang mensahe. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang kailangan niyang harapin ang kanyang mga pagkakamali. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para na rin sa anak niyang si Liam. Kinaumagahan, tahimik na nagising si Tiwana mula sa maikling tulog sa tabi ng kama ni Liam. Kita sa kanyang mukha ang pagod mula sa mga nakaraang araw. Ngunit nananatili siyang alerto para sa anak. Habang inaayos ang mga kumot ni Liam, biglang bumukas ang pinto. Napatingin siya at laking gulat na makita si Lucas na nakatayo sa harap niya. Mukhang hindi rin ito nakatulog at halatang may mabigat na emosyon sa kanyang mukha. Lucas? Naguguluhang tanong ni Tiwana, pero bago pa siya makapagsalita, nang higit pa, bigla na lang siyang nilapitan ni Lucas at niyakap ng mahigpit. Napatigil si Tiwana, hindi alam kung ano ang gagawin. Lucas, bakit ka nandito? Tanong niya at bahagyang nahihiya at naguguluhan. Narinig niya ang boses ni Lucas, bahagyang nanginig. I got your message. Mahinang sabi nito. Hindi ko alam kung bakit pero nasaktan ako sa sinabi mo, Tiwana. Masakit marinig na bayad lang ako. Na parang wala akong halaga sa buhay ni Liam. O sa buhay mo. Napatigil si Tiwana. Ramdam niya ang bigat ng emosyon ni Lucas sa bawat salitang binibitawan nito. Huminga siya ng malalim. Hinawakan ang balikat ni Lucas at tumingin sa kanya. Lucas, I'm sorry. Seryoso niyang sabi. Hindi ko sinasadya. I was just scared. Alam mo kung paano ko plinano ang lahat ng ito. Na ako lang. Walang ibang involved. Pero hindi ko naisip na kung paano ko maaapektuhan. I was selfish and I'm truly sorry. Binitawan ni Lucas ang kanyang yakap. Ngunit nananatiling nakatingin kay Tiwana. I understand. Sagot niya. Pero halata pa rin sa tono ang sakit. Pero alam mo, Tiwana, hindi ko pwedeng baliwalain si Liam. Anak ko siya. At kahit anong plano mo, kahit anong gusto mong gawin, parte ako ng buhay niya. Tumahimik si Tiwana, nag-iisip ng malalim. I know, pag-amin niya. And maybe I was wrong to think na kaya kong gawin ito na mag-isa. I'm still figuring things out, Lucas. I just want what's best for Liam. I want that too. Sagot naman ni Lucas, mas mahina ang boses. But I also want to be here for him and for you. I'm not asking for anything in return. Gusto ko lang maging sigurado na hindi ako mawawala sa buhay niya kahit kaunti. Tahimik na nagkatinginan ng dalawa, tila nagkakaunawaan sa kabila ng mga hindi nasabi. Sa mga sandaling yon nawala ang tensyon sa kanilang dalawa at napalitan ng isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Okay, sabi ni Tiwana na halos pabulong. We'll figure it out together. For Liam. Tumango si Lucas at ngumiti ng bahagya. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng pag-asa sa kanilang usapan. Hindi man naging madali ang mga nangyari, nagbukas ito ng pagkakataon para sa mas malalim na ugnayan. Hindi lamang bilang mga magulang, kundi bilang dalawang taong muling natuto kung paano magtiwala at magmahal. Malakas pa rin ang kabog ng puso ni Tiwana habang tahimik silang dalawa ni Lucas sa loob ng kwarto. Si Lucas naman, bagamat nakaupo na, ay halatang hindi mapakali. Panay ang tingin niya kay Liam na mahimbing na natutulog sa crib malapit sa kanila. Pasensya na kanina. Bungad ni Lucas, bahagyang yuko ang ulo. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Natakot lang siguro ako na baka hindi ko na talaga makita si Liam. Nag-angat ang tingin si Tiwana, pilit na pinapakalma ang sarili. It's okay, sagot niya.
Pilit na ngumiti. Alam kong mahalaga sa'yo si Liam at hindi ko rin gustong ipagkait siya sa'yo. Kahit na minsan hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito. Napatingin si Lucas kay Tijuana. Kung ganon, bakit parang gusto mo akong alisin sa buhay ni Liam? Tijuana, hindi ko hiniling na maging ganito ang sitwasyon. Pero andito na tayo. Handa akong tumulong. Hindi lamang dahil sa dugo ko, kundi dahil mahalaga rin siya sa akin. Anak ko siya. Napabuntong hininga si Tijuana. Lucas, alam kong tama ka. Pero ang hirap lang tanggapin minsan na kailangan kong ibahagi ang plano ko. Ang mundo ko. Sa'yo. Hindi ako sanay na may kaagaw sa mga desisyon ko. Ngumiti ng bahagya si Lucas. Parang nakahanap ng lakas ng loob. Tijuana, hindi kita kaagaw. Gusto ko lang na nandito ako para kay Liam. Hindi kita hahadlangan sa mga plano mo para sa kanya. Pero kung ano man ang kailangan mo, nandito lang ako. Hindi ko na pababayaan pang pagkakataong to. Tumahimik si Tijuana. Iniisip ang mga sinabi ni Lucas. Napagtanto niyang sa kabila ng mga pagkakaiba nila, si Lucas ang taong laging handang tumulong sa kanila. Matapos ang ilang sandali, huminga siya ng malalim. Salamat, Lucas. Mahina niyang sabi. Salamat dahil nandito ka para kay Liam at para sa akin. Nagkatitigan sila ng ilang saglit. Tila may hindi sinasabing damdamin na unti-unting nabubuo. Pareho nilang alam na mahirap ang sitwasyon, pero sa gabing yon, isang bagay ang malinaw. Hindi nila hahayaang magkalayo pa ang landas nila para sa anak nilang si Liam. Habang lumilipas ang mga araw na magkasama para sa gamutan ni Liam, unti-unting nagbabago ang dynamic sa pagitan ni Lucas at Tijuana. Hindi man nila inaasahan ay nagiging mas natural ang kanilang pag-uusap. Mas malalim ang kanilang mga palitan at tila nagkakaroon ng mas malapit na ugnayan na lampas sa pagiging magulang ni Liam. Isang gabi, habang naghihintay sila sa labas ng treatment room, napansin ni Lucas ang pagod na ekspresyon sa mukha ni Tijuana. Hindi ka ba nagpapahinga? Lagi kang nandito. Tanong ni Lucas na nag-aalala. Umiling si Tijuana at pilit na ngumiti. Hindi ko kayang umalis. Hindi ko matiis na hindi ako ang unang makakaalam kung may mangyari kay Liam. He's my life now. Napangiti si Lucas pero ramdamang bigat ng mga salita ni Tijuana. Alam mo, kahit anong tapang mo, kailangan mo rin na magpahinga. Hindi lahat ng bagay kaya mong kontrolin, Tijuana. Napahinto si Tijuana. Noon lang niya narinig ang ganong klase ng payong mula kay Lucas at tila tumama ito sa puso niya. Alam kong tama ka, sagot niya, mas mahina ng boses. Pero minsan ang hirap. Parang lahat ng desisyon ko. Parang kailangan tama. Kasi buhay na ang anak ko nakataya. Tumango si Lucas. Iniintindi ang bigat na nararamdaman ni Tijuana. Alam mo, kahit anong mangyari, nandito ako. Hindi mo kailangang buhatin lahat ng problema na mag-isa. Hindi lang para kay Liam, kundi para sa'yo na rin. Napatingin si Tijuana kay Lucas at sa unang pagkakataon, nakita niya ang lalim ng kabutihan nito. Hindi ito nagsasalita para magpasikat o magyabang, kundi dahil totoo ang malasakit ito, hindi lamang kay Liam, kundi pati sa kanya. Salamat. Mahinang sabi ni Tijuana, bakas ang emosyon sa boses niya. Naupo si Lucas sa couch. Alika dito. Tawag ni Lucas kay Tijuana na agad din namang lumapit. Pinahiga ni Lucas si Tijuana at ginawang una ni Tijuana ang kanyang hita. Bahagya namang hinahagod ni Lucas ang buhok ni Tijuana. Magpahinga ka muna. Ako munang titingin kay Lucas. At sa ginawa ni Lucas ay unti-unting nagsarang talukap ng mata ni Tijuana. Habang patuloy ang mga araw na magkasama, natuklasan ni Tijuana ang maraming bagay tungkol kay Lucas. Ang pagmamahal nito sa kanyang ina, ang sakripisyo nito para sa pamilya, at ang kababaang loob nito sa kabila ng mga paghihirap na dinanas. Samantala si Lucas naman ay mas sumanga kay Tijuana, isang babaeng handang ipaglaban ang lahat para sa anak, kahit gaano kahirap. Hindi nila namamalayan, unti-unting lumalalim ang kanilang koneksyon.
Minsan, nahuhuli nila ang sarili na nagkakatinginan ng matagal o kaya nag-uusap ng mga bagay na walang kinalaman kay Liam. Sa gitna ng mga hamon, natutunan nilang dalawa na may puwang pa rin para sa pagmamahal, ang isang damdaming hindi nila inaasahan sa simula ng kanilang kwento. Sa bawat araw na magkasama sina Lucas at Tiwona, hindi maikakailangang unti-unting pag-usbong ng damdamin sa pagitan nila. Simple lamang ang mga sandaling nagdadala ng kilig, isang ngiti habang nagtatawanan, isang saglit ng pagtatama ng mga mata, o kaya may banayad na pag-aalala sa isa't isa. Ngunit sa tuwing nararamdaman nila ito, agad nilang nilalabanan dahil parehas nilang tingin ay mali. Isang umaga habang pinapalitan ni Tiwona ang diaper ni Liam, dumating si Lucas sa may dalang pagkain. "Breakfast para sa'yo," sabi niya at inilapag ang tray sa lamesa. "Mukha ka nang hindi kumakain ng maayos." Napatingin si Tiwona sa kanya. Napangiti ito ng bahagya. "Salamat, Lucas. Pero bakit parang sobra ka ng concern sa akin?" Iro niya. Pilit na tinatago ang namumuong kilig. Nagkipit balikat si Lucas, pero talagang nagpipigil ng ngiti. "Baka lang kasi mahimatay ka rito sa pag-aalaga kay Liam. Wala na ako mapagkakatiwalaan na mag-aalaga sa kanya kung mangyari yon." Napailing si Tiwona, ngunit hindi na itago ang pagtawa. Ang galing mong magdahilan, Lucas." Sa bawat ganitong tagpo, may tensyon na namamagitan sa kanilang dalawa. Hindi ito ang klase ng tensyon na puno ng galit, kundi isang hindi maipaliwanag na koneksyon na tila hinihila silang magkalapit. Isang gabi habang nagpapahinga si Liam, nagkape silang dalawa sa maliit na kusina ng ospital. Tahimik sila nakaupo, pero tila pareho silang may iniisip. "Lucas," basag ni Tiwona sa katahimikan. "Hindi ba nakakapagod? Yung araw-araw kang nandito sa ospital kahit wala ka namang obligasyon sa amin?" Tumingin si Lucas sa kanya. Seryoso ang ekspresyon. "Hindi ako napapagod, Tiwona. Kumpara kay Liam at para sa'yo, hindi ako mapapagod." Natigilan si Tiwona. Ramdam niya ang sinseridad sa mga salita ni Lucas at hindi niya maitatanggi ang epekto nito sa kanya. Pero agad din niyang iniwas ang tingin na tumikim. "Lucas, magkaibang mundo tayo. Hindi natin pwedeng hayaan na mas lumalim pa ito." Ngumiti si Lucas at tila tinanggap ang sinabi ni Tiwona, pero may lungkot sa kanyang mga mata. "Alam ko, Tiwona, pero minsan, hindi naman pinipili ng puso kung sinong gugustuhin ito." "Lucas, paano kung mali? Paano kung hindi tama? Isa pa, Lucas, hindi naman talaga ito ang..." Agad na natigilan si Tiwona nung maglapat ang kanilang labi. Saglit silang natahimik, hanggang sa naramdaman ni Tiwona ang bahagyang paggalaw ni Lucas. Napakapit si Tiwona sa braso ni Lucas at bahagyang minasahe ito. Noong makalika ng hindi inaasahang tunog, ay agad silang nagbitaw at tila nagising sa pagkakalunod. "Sorry," sabay nilang saad sa isa't isa at agad na nagkunwaring inabala ang sarili. Tumahimik ulit ang paligid. Sa gabing yon, hindi man nila direktang sinabi, ngunit pareho nilang alam na may damdamin na silang nararamdaman para sa isa't isa. Ngunit sa parehong pagkakataon, malinaw rin na hindi ganoong kadali para sa kanila na sundin ang sinabi ng kanilang puso. Hindi inakala ni Lucas na muling magpapakita ang ama niyang Aleman, si Klaus, sa kanyang buhay. Isang araw dumating ito sa ospital kung saan nakakonfine ang kanyang ina, si Letty. Dumating ito na hindi inaasahan. Dalang bigat ng nakaraan at ang mga tanong na matagal nang nakatanim sa puso ni Lucas. Sa simula ay hindi agad naniwala si Lucas. "Bakit ngayon lang? Nasaan ka nung kailangan ka namin?" Tanong niya, halatang inanakit sa boses. Huminga ng malalim si Klaus, halatang pinipilit manatiling kalmado. "Lucas, hindi ko ginusto ang nangyari. Mahal ko ang nanay mo pero napilitan akong bumalik sa Germany dahil sa pamilya ko. Akala ko magiging maayos ang lahat. Pero nawala ang komunikasyon namin. Lumipas ang maraming taon, bakit hindi ka bumalik? Hindi ka ba man lang nagtangkang hanapin kami?" Tanong muli ni Lucas, puno ng galit at sakit. "I did.
Sagot ni Klaus. But when I came back to the Philippines, wala na kayong address. Hindi ko na alam kung nasan kayo. Hindi ko sinukuan, Lucas, ilang taon ako naghanap. Bagamat may halong pagdududa, napilitan si Lucas na dalhin ng ama sa kwarto ng kanyang ina upang kumpirmahin ang sinasabi nito. Nang makita ni Letty si Klaus, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Makikita sa monitor ang pagtaas ng kanyang heart rate. Nangilid ang luha niya, ngunit hindi malinaw kung ito ba'y dala ng tuwa o sakit. Letty, bulong ni Klaus habang papalapit sa kama ng dating asawa. I'm so sorry. Hindi ko sinasadya lahat ng to. Ngunit si Letty, bagamat mahina, ay pilit iniwas ang kanyang mga mata kay Klaus. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi at marahang umiling. Bakit ngayon ka lang? Mahina niyang tanong, na halos pabulong. Tumalikod si Lucas at mahigpit na nakapikit. Hindi malaman kung paanong haharapin ang eksenang iyon. Sa isang banda, nasasaktan siya para sa ina. Ngunit hindi rin niya maitatanggi ang kakaibang kirot sa kanyang puso para sa amang sa wakas ay nakilala niya. Naging mas mahirap ang sitwasyon na bumalik si Klaus sa susunod na araw, dala ang isang alok. Lucas, gusto kong itama ang pagkukulang ko. Gusto kong makilala ka at suportahan ka. Sa akin, ikaw pa rin ang anak ko. Lahat ng naiwan sa akin ng pamilya ko ay para sa'yo. Ani ni Klaus, dala ang mga papeles, namana at negosyo nito sa Germany. Akala mo ba mabibili mo lahat ng ito gamit ang yaman mo? Sagot ni Lucas, puno ng emosyon. Hindi ko kailanman hinanap ang pera mo, Klaus. Ang kailangan namin noon ay ang presensya mo. Sa kabila ng galit, hindi naiwasan ni Lucas na maguluhan. Sa kanyang harapan ay ang lalaking kailanman ay hindi niya nakilala, ngunit tila mas nais magsimulang muli. Sa pagkakataong yon, naiwan si Lucas na nagtatanong sa sarili kung kaya pa ba niyang buuin ang relasyon na matagal nang nasira. Habang bumubuti ang kalagayan ng ina ni Lucas, mas naging madalas ang pag-uusap nilang mag-ina. Sa isang gabing tahimik sa ospital, naupo si Lucas sa tabi ng kanyang kama ng kanyang ina. Hawak ang maliit nitong kamay. Ma, may gusto akong sabihin. Paniwala ni Lucas, halatang nag-aalangan. Anak, ano yon? Mukha kang seryoso. Tugon ni Letty na may halong ngiti sa kabila ng kanyang panghihina. May anak na ako, ma. Diretsong sabi ni Lucas. Napalitan ng pagkabigla ang ngiti sa mukha ng kanyang ina. Si Liam. Anak ko siya. Anak? Tanong ni Letty, halatang halong sorpresa at saya. Paano? Hindi mo naman nabanggit na may karelasyon ka. Ipinaliwanag ni Lucas ang sitwasyon, ang tungkol sa pagiging sperm donor niya para kay Tiwona at kung paanong ang simpleng transaksyon ay humantong sa isang komplikadong kwento. Nang marinig ito ay napangiti si Letty, ngunit may bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. Lucas, kahit anong paraan pa yan, masaya akong malaman na may apo na ako. Sabi ni Letty na may nangingilid na luha. At alam kong mabuting ama ka. Kahit pa hindi kayo magkasama ng nanay ng bata. Naging mahirap, ma. Pero si Liam, siyang dahilan kung bakit pakiramdam ko ay may saysay lahat ng pinagdadaanan ko. Sagot ni Lucas na halatang emosyonal. Naplos ni Letty ang pisngi ng anak. Anak, kung may natutunan ako sa buhay, iyan ay ang pag-ibig ang nagbibigay ng lakas sa atin. Hindi aksidente na napunta tayo si Liam. Siguradong may plano ang Diyos para sa inyong tatlo. Nagbigay ng panibagong lakas ang pag-uusap na yon kay Lucas. Sa mga sumunod na araw, naging mas madalas ang pagdalaw niya kina Tiwona at Liam. Nagiging mas malinaw na ang hindi inaasahang relasyon nilang tatlo ay unti-unting nagiging pundasyon ng isang bagay na mas malalim at mas makabuluhan. Gumaling na si Liam, kaya wala nang nakikitang dahilan pa si Lucas at Tiwona upang magkita, kaya nagkanya-kanya na silang buhay. Sa isang iglap, nagbago ang buhay ni Lucas. Ang dating probensyanong hirap sa buhay ay biglang naging milyonaryo nang tanggapin niya ang alok ng kanyang amang Aleman na si Klaus.
Sa kabila ng galit at alinlangan na pagtanto ni Lucas na ang yaman at oportunidad na inaalok ng kanyang ama ay maaaring magamit upang mapabuti ang buhay ng kanyang pamilya, lalo na ang kanyang anak na si Liam. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Kahit pa nahawak niya na ang kayamanan, dama pa rin ni Lucas ang lungkot at pag-aalinlangan. Sa kabila ng lahat ng nakuha niya, hindi niya maiwasang isipin kung paanong makikita ni Tijuana ang pagbabagong ito. Habang sinusubukan ni Lucas na ayusin ang negosyo ng kanyang ama sa Germany, unti-unti niyang naipundar ang sarili niyang pangalan sa larangan ng negosyo. Ngunit sa kabila ng tagumpay, bumabalik pa rin ang isip niya kina Tijuana at Liam. Laging bumabalik ang tanong sa kanyang isipan. Kamusta na kaya sila? Isang araw bumalik si Lucas sa Pilipinas, ngunit hindi para ipagyabang ang kanyang tagumpay. Ang totoo ay may balak siyang tulungan si Tijuana na nasa bingit ng pagkabagsak ng negosyo. Dahil sa pag-atake ng dati nitong nobyo at bagong kasosyo, gamit ang kanyang bagong impluensya, lihim na naging isa si Lucas sa mga pangunahing investors ng kumpanya ni Tijuana. Ngunit itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan. Ma'am, may bagong investor na pumasok. Balita ng assistant ni Tijuana sa kanya isang araw. Talaga? Sino? Tanong ni Tijuana. Halatang naguguluhan at nagtataka kung sino ang magtatangkang mag-invest sa negosyo niya sa gitna ng krisis. Hindi ko po alam ang buong detalye, ma'am, pero malaki ho ang naipasok niyang kapital. Sagot ng assistant. Lingid sa kaalaman ni Tijuana, si Lucas ang naging tagapagligtas ng kanyang kumpanya. Tahimik niyang nilalabanan ng mga kalaban ni Tijuana. Hindi para magpasikat kundi upang itama ang mali at ipakita ang tunay niyang nararamdaman. Habang dumadaan si Tijuana sa pinakamahirap na yugto ng kanyang buhay, halos hindi na niya alam kung paano babangon mula sa pagkabagsak ng kanyang negosyo. Tinira ng kanyang ex-boyfriend na si Brandon at ng bagong ex-girlfriend nito ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Hindi lamang pera ang nawala sa kanya, kundi pati ang tiwala sa mga taong minsang pinagkatiwalaan niya. Hindi ko akalaing magagawa niya to sa akin. Sambit ni Tijuana sa kanyang kaibigang si Angel. Hawak ang tasa ng kape habang pilit na itinatago ang lungkot. Alam mo naman si Brandon. Gahaman. Gagawin niya ang lahat para makuha ang gusto niya. Kahit patapakan ka. Sagot ni Angel, halatang galit para sa kaibigan. Akala ko noon naiintindihan ko ng mga tao. Pero mali ako. Lahat ng ito, parang bangungot. Dagdag pa ni Tijuana, na ngayon halos maiyak na. Habang nangyayari ito, si Lucas naman ay tahimik, ngunit epektibong gumagawa ng paraan upang matulungan si Tijuana. Matapos malaman ang ginawa ni Brandon, ginamit ni Lucas ang yaman at impluensya mula sa kanyang amang Aleman upang bumili ng share sa kumpanya ni Brandon. Hindi ito para magigante, kundi para iligtas ang negosyo ni Tijuana mula sa tuluyang pagbagsak. Sa isang hindi inaasahang business meeting, nagulat si Brandon at ang kanyang bagong girlfriend nang ipakilala ang bagong majority investor. Lucas? Tanong ni Brandon, halatang kaba sa boses. Anong ginagawa mo rito? Wala naman. I'm just here to make sure you pay for what you've done. Sagot ni Lucas, diretso ang tingin. Nang marinig ito ni Brandon, alam niyang hindi na siya makakawala sa sitwasyon. Unti-unti niyang naramdaman ang bigat ng sariling kalokohan. Samantala, clueless naman si Tijuana sa ginagawang ito ni Lucas. Habang abala siya sa muling pagbuo ng kanyang buhay, hindi niya alam na ang lalaking minsan niyang tinalikuran ay palihim na tinutulungan siyang makabangon. Isang araw tinawagan siya ng kanyang assistant. Ma'am, may magandang balita po ako. Excited na sabi ng assistant. Ano yon? Tanong ni Tijuana, halatang nagtataka. May nag-invest po sa atin. Nung nakaraan po ay isa lamang pero ngayon ay sunod-sunod ng mga investors at malaki na naitulong nila para mabawi natin ang ilan sa mga nawala. Talaga? Sino-sino kaya ang mga yon? Hindi po malinaw ang pagkakakilanlan niya ma'am pero mukhang kakampi natin siya. Naiwang naguguluhan si Tijuana. Ngunit hindi maiwasang magtaka kung sino ang taong ito. Samantala, si Lucas ay tahimik namang nanonood mula sa malayo.
Umaasang balang araw ay malalaman ni Tijuana ang tunay niyang intensyon at kung gaano niya itong pinapahalagahan. Isang hapon nagkitang muli si Tijuana at Lucas sa ospital habang binabantayan si Liam. Habang papalapit si Lucas, nakita ni Tijuana ang isang pakiramdam ng pagkagulat at pasasalamat sa kanyang mga mata. Lucas, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Sabi ni Tijuana. Mabigat ang kanyang loob. Hindi ko akalain na gagawin mo ang lahat ng to para sa amin. Tumingin si Lucas kay Tijuana at sa mata nito ay makikita ang pagpapatawad at taimtim na nararamdaman. Walang anuman, Tijuana. Alam ko kung gaanong kahalaga sa iyo ang negosyo at ang anak mo. At hindi ko na kayang hayaan na masaktan ka pa. Nagulat si Tijuana sa sinabi ni Lucas. Pero bakit mo ginawa yun? Hindi naman tayo magkaugnay at hindi ko rin inaasahan na tulungan mo kami. Hindi ko rin alam, Tijuana. Pero natutunan ko na hindi lang ang anak natin ang nag-uugnay sa atin. Sa lahat ng nangyari, hindi ko kayang iwan ka. Hindi ko kayang makita ka nahihirapan. Tama ka. Sagot ni Tijuana. Ngumiti ito ng malungkot. At sa totoo lang, hindi ko rin kayang mawala ka pero natatakot ako, Lucas. Natatakot ako masaktan muli. Wala akong balak na saktan ka, Tijuana. Sagot ni Lucas, seryoso. Minsan nang mangyari ang ganito. Pero nararamdaman ko na may koneksyon tayo. Hindi lamang bilang magulang ng anak natin kundi bilang mga tao na nagsasama sa hirap at ginhawa. Tumingin si Tijuana kay Lucas at sa mga mata niya, nakita niya ang katapatan at pagmamahal. Siguro nga, Lucas. Hindi ko na kayang labanan pa. Baka nga, kami na ang magkasama sa huli. Hindi mo kailangang labanan, Tijuana. Nandito lang ako. Para sa'yo. Para kay Liam. At doon nagsimulang magbukas ang isang bagong yugto ng buhay para kay Tijuana at Lucas. Sa mga simpleng salita at galak ng pusong nagkakabagay, natutunan nilang tanggapin ang isa't isa. Ang pagmamahal nila ay hindi nagtatapos sa pagiging magulang, kundi nagsimula sa pagtanggap, pagkakaroon ng malasakit at pagbuo ng bagong pamilya. Habang naglalakad sila sa pasilyo ng ospital, nagsimula na magsalita si Lucas ng may kabiguan sa boses. Tijuana, gusto ko sanang ligawan ka. Pero alam mo na, siguro hindi ko na dapat ipilit. Hindi ko na kasi kayang itago pa. Sabi ni Lucas na may halong pag-aalinlangan at kaba sa kanyang mga mata. Hindi ko rin alam kung may pagkakataon pa ako. Pero gusto ko lang sanang malaman mo na mahalaga ka sa akin. Nagulat si Tijuana sa sinabi ni Lucas. Ngunit hindi niya maiwasang tumawa ng malakas. Tumigil si Lucas at tumingin sa kanya ng gulat. Hindi maintindihan kung bakit siya tinawanan. Ano, hindi mo ba ako gusto? Tanong ni Lucas na medyo nahihiya. Napansin ni Tijuana ang kalungkutan sa mga mata ni Lucas at nagsorry agad siya. Ay, Lucas, hindi ko ibig sabihin na pagtawanan ka. Ang totoo, natatawa ako kasi hindi mo na kailangang ligawan. Gusto rin kita. Nanlaki ang mga mata ni Lucas sa sinabi ni Tijuana. Ha? Talaga? Oo. Sagot ni Tijuana na may ngiti sa labi. Hindi ko na kailangang hintayin pang mga salita mo para malaman ko na gusto mo ako. Ako rin, Lucas. Hindi ko na kayang itago pa. Hinaplos ni Lucas ang buhok ni Tijuana at ngumiti siya. Kung ganon, hindi ko nahihintayin pang matagal pa. O kung gusto mo, simulan na natin to. Simula sa pagiging magkasama sa lahat ng aspeto ng buhay. Si Tijuana naman ay medyo namumula ng pisngi at ngumiti. Sige na nga, Lucas. Pero hindi ko na kayang pakawalan ka. At doon sa simpleng pag-amin ng kanilang nararamdaman, nagsimulang magbukas ang isang bagong kabanata sa buhay nila. Walang pangako, ngunit puno ng pag-asa at pagmamahal na sabay nilang hahanapin sa bawat hakbang nilang tatahakin. Hindi ko na kayang mawala ka ulit sa buhay ko. Sabi ni Lucas habang mahigpit na niyayakap si Liam at si Tijuana, ang mata ay puno ng emosyon at malasakit.
Napansin ni Tiwona ang seryosong tono ng boses ni Lucas at isang malalim na hinga ang kanyang pinakawalan. Ang mga salitang yon ay parang isang pangako na hindi na nila kailangan pang sabihin dahil ramdam nila ito sa isa't isa. Ako rin, Lucas. Ngayon ko lang natutunan kung ano ang tunay na pagmamahal. Sagot ni Tiwona habang nakatingin sa mata ni Lucas. Ang mga simpleng salita ni Tiwona ay nagpapasaya kay Lucas at nagbigay linaw sa mga taon ng pagsubok at pagkakalayo nila. Lahat ng mga sakripisyo, lahat ng mga pagdududa at lahat ng mga paghihirap na pinagdaanan nila ay nagbunga ng pagmamahal na hindi na kayang sirain ng kahit anong pagsubok. Habang magkasama silang tatlo, may hawak na mga kamay at nag-aalalang nagmamasid kay Liam, ramdam nilang pagkakaisa na mas matibay kaysa sa anumang hadlang. Si Liam, bagamat maliit at walang kamalay-malay, ay naging simbolo ng kanilang pag-ibig, pagmamahal na nagsimula sa isang desisyon, ngunit nagbigay ng kahulugan sa kanilang buhay. I'm glad we found our way back to each other, sabi ni Lucas habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang hinahaplos ang ulo ni Liam. We might not have started perfect, but we'll end up being better together. Si Tiwona naman ay puno ng pagmamahal at pagkakaintindi. Napangiti siya. Hindi niya na kailangan pang magtago ng nararamdaman. We're a family now, Lucas. No turning back. Walang alinlangan. Kasama ka na sa bawat hakbang ko. Sagot niya na may matamis na ngiti sa mga labi. Ang mga salitang ito ay tumagos sa puso ni Lucas. Alam niya na hindi madaling makamit ang mga bagay na meron sila ngayon. At masaya siya na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang kanilang pagmamahalan ay lumago. Alam niyang wala nang ibang hangarin kundi ang maging buo ang kanilang pamilya. Kahit pa nga sa simpleng bagay, tulad ng pagtingin kay Liam na may pagmamahal sa mga mata nila. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi na lang batay sa mga pangako at mga salitang ipinangako sa isa't isa. Ito ay nabuo at pinalakas ng mga aksyon ng pagtulong sa isa't isa, ng pagkakaroon ng malasakit, at higit sa lahat, ng walang kondisyong pagmamahal sa kabila ng mga pagkakaiba. Sina Tiwona at Lucas, sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan ay natutunang tanggapin ang isa't isa. Hindi nila kailangang magpanggap na perpekto, at hindi na nila kailangan pang magtakda ng mga kondisyon. Ang mahalaga ay ang kanilang pamilya, ang mga taong pinapahalagahan nila, at ang mga magkasama nilang pangarap para sa kanilang anak. Sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas maliwanag ang kanilang landas. Hindi nila alam kung anong hinaharap ang naghihintay sa kanila. Ngunit natutunan nilang hindi na nila kailangan pang mangamba. Dahil sa bawat hakbang nilang tatahakin, alam nilang magkasama sila, ang tatlong pusong sabay na maglalakbay sa landas ng pagmamahal, pamilya at pagkakaintindihan. Wala na akong hihilingin pa, sabi ni Lucas habang pinagmamasdan si Liam na natutulog sa kanyang mga braso. Basta't andyan ka, Tiwona. Andyan si Liam. Andyan tayo bilang pamilya. Tanggap ko na lahat ng meron tayo ngayon. At alam ko hindi kami magiging ganito kung hindi dahil sa mga desisyon natin. Si Tiwona naman na may malalim na ngiti ay tumingin kay Lucas. Totoo. Hindi kami magiging ganito kung hindi dahil sa pagmamahal natin sa isa't isa. Andyan tayo, Lucas. Lahat ng desisyon, kahit mahirap ay nagdala sa atin sa tamang lugar. At ang pamilya natin ang pinakamahalaga. At doon, habang ang kanilang mga mata ay nagtama at nagtataglay ng kasiyahan, nagpatuloy ang kanilang buhay. Isang buhay na puno ng pagmamahal, pagkakaisa at walang katapusang pangarap para sa kanilang pamilya. At sa wakas, nagtagumpay ang kanilang pag-ibig sa kabila ng lahat ng balakid. Si Liam ang naging dahilan upang maghilom ang mga sugat na kanilang nakaraan at sila ay naging isang masayang pamilya. Ang bawat araw ay nagiging isang pagdiriwang ng kanilang pagmamahal at sakripisyo. At sa bawat ngiti ni Liam, nadarama nila ang lahat ng paghihirap ay nagbunga ng isang mas magandang buhay. Isang araw habang ang mag-anak ay naglalakad sa parke, huminto si Lucas sa harap ni Tiwona. Hawak niya ang kamay ni Liam, tumingin siya kay Tiwona ng may matamis na ngiti. Tiwona, sabi ni Lucas. Alam kong hindi madali ang mga nangyayari sa atin.
Pero wala nang hihigit pa sa pagnanais kong magtagumpay tayo bilang isang pamilya. Nais kong ipagpatuloy ang buhay ko sa iyong tabi. Will you marry me? Si Tiwona naman ay may mga luha na sa kanyang mga mata at napangiti. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Lucas. Ngunit ang mga salitang yun ay nagbigay ng kagalakan sa kanyang puso. Yes, Lucas. Yes. Sagot niya habang niyayakap ang kanyang anak at si Lucas. Hindi nagtagal, nagpakasal sila sa isang simpleng seremonya, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ang kanilang kasal ay naging simbolo ng kanilang paglalakbay mula sa mga pagsubok patungo sa tagumpay. Naging matatag ang kanilang pagmamahalan at ang pamilya nilang binubuo ng tatlo ay nagsilbing inspirasyon sa iba. Sa araw ng kanilang kasal, habang nagsasayaw si Tiwona at Lucas, tinitigan nila ang isa't isa. Ang puso nila ay puno ng pasasalamat. Alam nila na ang bawat pagsubok na pinagdadaanan nila ay nagpapatibay sa kanilang relasyon at wala na makakapigil sa kanilang pagmamahalan. Walang katumbas sa kaligayahan, Tiwona, sabi ni Lucas habang tinatapik ang likod ni Liam. Ang pamilya natin ang pinakamahalagang yaman sa buhay ko. I agree, sagot ni Tiwona at ngumiti ng malapad. Ngayon, sigurado akong walang magiging sagabal sa ating pamilya. Hindi na tayo maghihiwalay. Magkasama tayo sa bawat hakbang. At doon sa ilalim ng mga bituin nagtagumpay ang kanilang pag-ibig, isang pag-ibig na ipinagtagumpay ng tapat na hangarin. Hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa anak na magdadala ng kasiyahan sa kanilang buhay. Mula sa pagiging magkaibang tao sa magkaibang mundo, nagtagumpay sila bilang isang pamilya at sa bawat araw, natutunan nilang mahalin ang isa't isa ng higit pa kesa sa dati. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!